Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 2746-2770. Kabanata 2746. Mahigit 10,000 dayuhang sundalo ang nagtipon sa labas ng tarangkahan ng Bane City. Ang mga sundalong ito ay nananakot at malalakas na aura na nagmumula sa kanila. Ito ay maliwanag na resulta ng mga taon ng pakikipaglaban sa matinding labanan. Clop, clop, clop. Isang sundalong nakasakay sa kabayo ang sumakay sa kanila, novel drama. Dumadagandong ang mga paa ng kabayo habang tumatakbo ito. Nang makita ang eksenang ito, mapaglarong ngumiti si James at sinabing, "What a grand welcome." Tahimik na ngumiti si Thea sa tabi niya. Lumapit ang nakasakay na sundalo at tumayo sa unahan ng hukbo. Tumingin siya sa entourage ni James at malamig na sinabi, "Sino ka? Sabihin ang iyong mga pangalan." Umalangaw-ngaw sa hangin ang mabagsik niyang boses. Bahagyang ngumiti si James at lumakad ng ilang hakbang pasulong, sinagot ang sundalo, "Ako si James Caden." "Sino ang kasalukuyang nagpapatakbo ng Bane City? Bilisan mo at iulat kaagad ang pagbisita ko sa kanila." Ang layunin ni James ay hindi magsimula ng hidwaan kundi makipag-ayos. Gagantay lamang siya kung mabaygo ang negosasyon. "James." Nang marinig ang kanyang pangalan, nagulat ang nakasakay na sundalo. Siya ay isang Aturan at narinig niya noon si James. Alam niyang si James ay isang kababalaghan ng tao mula sa Earth na nakakuha ng ilang kahangahangang kayamanan. Bukod dito, naghihintay ang iyong master ng mga Aturan sa pagdating ni James. "Wait here. I'll report your visit immediately." Sumakay ang sundalo sa kanyang kabayo pabalik sa lungsod. Hindi naman nagmamadali sina James, Thea, at Brielle at Matiag ang naghintay sa labas ng lungsod. Maraming mga kababalaghan ang natipon sa isang marangyang mansyon sa lungsod habang hinihintay nila ang mga sundalong offerings na patayin ang mga taong nanghihimasok na nagsisikap na makapasok sa Bane City. Sa sandaling iyon, isang armadong sundalo ang pumasok sa bulwagan at lumuhad sa lupa. Nakangiting tanong ni Yorick, "How did it go? Naresolba na ba ang isyu?" Sumagot ang sundalong nakaluhod sa lupa, "Young Master, ang pinuno ng mga nanghihimasok ay si James Caden. Hiniling niya na makita ka ng personal." "Oh, James." Lumiwanag ang ekspresyon ni Yorick. Natuwa rin ang ibang nilalang na naroroon sa ulat. Hindi pa nila nakilala si James noon ngunit narinig nila ang tungkol sa kanya at alam na nakuha niya ang una at pangalawang probidensya ng Earth. Lahat sila ay dumating sa Earth na may kanya-kanyang gawain. Ang pinakamahalaga ay ang pumatay kay James at makuha ang kanyang kapalaran. Bago pa man, lahat sila ay nakatanggap ng mga babala na si James ay isang hindi pangkaraniwang tao. Sa kabila ng pagkakaroon ng selyo sa kanyang katawan, si James ay nagtataglay pa rin ng nakakatakot na lakas at kinakailangang tingnan siya bilang isang seryosong banta. Wala sa kanila ang nakasaksi sa lakas ni James noon. Dahil gusto ni Yorick na umakyat at ipakita ang kanyang lakas, gusto ng iba na hayaan siyang subukan muna ang lakas ni James. Lahat ng mga nilalang na naruroon ay bahagyang nasa sabik, ngunit walang nagsasalita. Si Marcelo lang ang nagpakita ng pag-aalala. She murmured, "Siya talaga. Anong ginagawa mo dito sa oras na ganito, James? You should have just keep your head down." Sinenyasan siya ni Jace na tumahimik at bumulong pabalik, "Don't worry. Let's wait and see what happen." Haha. Tumawa ng malakas si Yorick mula sa pinakamataas na upuan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2747. Narinig ko si James na pinakamalakas sa lahat ng tao sa Earth. Gusto kong makita kung nabubuhay siya hanggang sa kanyang titulo. Pagkatapos magsalita, tumayo si Yorick at lumabas ng hall. Marami rin sa mga nilalang sa bulwagan ang sumunod. Naghintay si James sa gate ng lungsod ng halos 10 minuto hanggang sa tuluyang dumating ang isang grupo ng mga tao. Mayroong higit sa 500 mga tao, na lahat ay nagbigay ng kahangahangang aura at mga kahangahangang iba't ibang lahi mula sa buong universo.
Ang nangunguna ay si Yorick ng Otherence. Pagkasulpat ng grupo ng mga nilalang ay agad namang umatras ang mga nakapaligid na gwardya. Napatingin si James sa grupo at napansin niyang kasama nila sina Marcelo at Jace. Gayunpaman, hindi niya sila binati. Matapos ay scan ang grupo, tumingin si James kay Yorick sa pangunguna at ngumiti. Sino ka? Ikaw ba ang nagpal-ayos ng mga tao sa Bane City at Mount Bane? Ikaw ba ang namamahala sa Bane City? Napatingin si Yorick kay James. Tama, ako ang nagtulak sa mga mahihinang tao palabas ng Bane City. Hindi ko eksaktong sasabihin na ako ang taong namamahala sa Bane City. Lahat ng tao dito ay mga kahanga-hanga mula sa buong universo. Magkasama kaming nagdedesisyon sa mga gawain ng Bane City, sabi ni Yorick. Samantala, 2 tao ang lumitaw sa di kalayuan sa labas ng lungsod. Sila pala ay sina Henrik at Chusai. Si James naman. Excited na bulalas ni Chusai. Nakita din ni Henrik si James. Binigyan niya ng maliit na kaway si James at sinabing, mukhang may nangyayari ngayon. Magpahinga muna tayo at obserbahan ang sitwasyon. Pagkarating nila sa labas ng Bane City, nagtago ang dalawa. Hindi sila agad sumipot bagkus ay pinili muna nilang tingnan kung paano ang mga pangyayari, novel drama. Nakatayo sa labas ng gate ng lungsod, tumingin si James kay Yorick unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at dumilim ang kanyang mukha. Malamig niyang sinabi, nasa Earth ka ngayon. Ito ang teritoryo ng mga tao, at kayo ay mga dayuhan lamang. Ang Mount Bane ay ang pangunahing rehiyon ng human realm. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang palayasin ang mga tao dito? Seryosong tanong ni James sa kanya. Humagalpak ng tawa si Yorick. Haha, magandang tanong. Bakit natin sila itinaboy? Well, ang lugar na ito ay maaaring pag-aari ng mga tao ngunit ang batas ng kaligtasan ng pinakamatibay ay nalalapat pa rin dito. Ang mahihina ay nakatakdang apihin. Ang mga tao ay hindi na ang pinakadakilang lahi. Sa Sansinukob, ngunit ngayon ay hindi gaanong mahalaga. Kayong lahat ay hindi karapat-dapat na sumama sa iba pang mga lahi. Ang mga tao ay karapat-dapat lamang na maging alipin natin. Parang matalas na kutsilyo ang tinusok ng mga salita ni Yorick sa puso ni James. Naunawaan ni James na pinabayaan ng makalangit na landas ang sangkatauhan. Bilang resulta, ang mga tao ngayon ay minamaliit ng lahat ng iba pang lahi. Survival of the fittest, isang malakas na hangarin sa pagpatay ang bumangon sa puso ni James. Naramdaman ang puot mula kay James, napangiti si Yorick at nagtanong, anong problema? Gusto mo bang makipag-away? Pinigilan ni James ang galit sa kanyang puso at mahinahong sinabi, pumunta ako dito para makipag-usap sa iyo ng tame time, ngunit wala kang ibang pagpipilian kundi ang lumaban kung hindi tayo magkasundo. Tumawa ulit si Yorick, haha. Napakatapang mo, James. Paano ito? Kung matatalo mo ako, you can have the final say in Mount Bane. But, if you lose, ano ang mangyayari kung matalo ako? Mahinahong tanong ni James. Tumingin si Yorick sa paligid habang nag-iisip ng parusa sa pagkatalo. Sa kalaunan, sinabi niya, kung matatalo ka, kailangan mong magpasakop sa akin at gawin ang anumang iuutos ko sa iyo. Lahat ng mayroon ka ngayon ay sa akin din. Hamon. Bumulong si Thea sa tabi ni James, honey, don't do it. I can't sense his real cultivation rank. Marami tayong hindi alam tungkol sa kanya. It's best to step careful and not fall into his trap. Saglit na nag-isip si James. Yorick, nakatayo sa malapit, sneered at sinabi, akala ko ay malakas ka dahil mayroon kang lakas ng loob na umakyat sa Bane City. Mukhang lahat ka lang nagsasalita. Hindi ka karapat-dapat na tawaging pinakamalakas na tao sa Earth. Sinuri ni James ang kanyang lakas. Matapos pag-isipan ang kanyang desisyon, tumanggo siya at sinabing, sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Mabuti. Tuwang-tuwa, sinabi ni Yorick, huwag mong sabihing wala kang sapat na oras para ihanda ang iyong sarili, James. Bibigyan kita ng 1 buwan. Pagkatapos nito, magkakaroon tayo ng labanan sa Mount Bane. Pagkatapos magsalita ay tumalikod na si Yorick at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2748. Sumang-ayon si James sa hamon ni Yorick bago ang lahat ng mga kahanga-hangang universe. Kung manalo siya, siya ang may huling say sa Mount Bane.
Sa kabaligtaran, kung siya ay matalo, James ay nasa awa ni Yorick. Kailangan niyang sumunod sa anumang utos na ibinigay ni Yorick, kahit na ang utos na iyon ay para sa kanya na mamatay. Ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng dalawang iyon ay napakalaki. Oo, bagamat si James ang pinakadakilang kababalaghan sa Earth, mayroon pa ring selyo sa katawan ng tao. At saka, ang kanyang paglaki ay limitado dahil ang espiritual na enerhiya sa mundo ay kakaunti. Ang kinalabasan ay naayos na bago pa nila simulan ang labanan. Walang umaasa sa mga pagkakataon ni James. Karamihan sa mga kahangahangang sansinukob ay umaasa na mamamatay siya. What are you thinking, honey? How could you accept his challenge? What if matalo ka talaga? Baka sa mukha ni Thea ang pag-aalala. Hindi natin malalaman kung paano ito magtatapos hanggat hindi ito natapos. Hindi pa nang hinaan ng loob si James. Bagamat wala siyang kaalam-alam tungkol sa lakas ni Yorick, hindi nangangahulugang matatalo siya. Ang mga nilalang sa gate ng lungsod ay unti-unting umalis at bumalik sa Bane City. Bagamat lahat sila ay nakatingin sa mga kayamanan ni James, paulit-ulit silang binalaan ng kanilang mga angkan na si James ay isang hindi pangkaraniwang tao. Kaya, sila ay pinayuhan na kumilos ng maingat. Dahil gusto ni Yorick na kunin ito sa kanyang sarili at lumaban, gusto nilang maghintay kung ano ang nangyari. Lumapit sina Marcelo at Jace kay James. Napatingin si Marcelo kay James at agad na sinaway, "Alam mo ba ang ginagawa mo, James? Alam mo ba kung sino ang hinahamon mo?" "Alam ko ang ginagawa ko, pero aminado akong clueless ako sa identity niya," sagot ni James. Sinabi ni Marcelo, siya ang kagilahilalas ng mga aturan. "Narinig mo ba ang tungkol sa kanila? Sila ang pinaka-nakakatakot na lahi sa Aetheri Realm. Ang Aetheri Realm ay kabilang sa isa sa Seven Realm. Ang kanyang ama ay si Lamont Angeles, isang Grand Emperor." Huminga ng malalim si Marcelo at sinabing, "Hindi naman sa ako'y minamaliit sa pagitan ninyong dalawa, ang pagkakaiba ninyo ay ang lakas mo." Hindi napigilan ni James na magtanong, ano ang kanyang cultivation rank. Umiling si Marcelo at sinabing, "Hindi ko alam. Mas mabuting pumunta ka at maghanda ng mabuti para sa labanan. Susubukan kong tulungan kang maghukay para sa impormasyon pansamantala." Pagkatapos magsalita, tumalikod si Marcelo at umalis. Tumingin si James sa Bane City at sinabing, "Bumalik muna tayo at bumalik pagkalipas ng 1 buwan." Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Sumunod sa likod niya sina Thea at Brielle. Pagkaraan ng ilang sandali ay may nakasalubong silang dalawang lalaki. Nang makita ang mga lalaking ito, natigilan si James saglit. Pagkatapos ay naglakad siya palapit sa kanila. "James." Sabay-sabay na tinawag siya nina Henrik at Chusai, novel drama. Tumingin si James sa kanila at tumawa. Pagkatapos, sinabi niya, "Kayong dalawa. Nag-aalala ako sa inyong dalawa sa buong panahon. Saan kayo nag-teleport pagkatapos naming tumakas sa Demon Realm sa pamamagitan ng Spatial Passage?" "Takasan." Sa gilid, tinanong ni Brielle, "Bakit kailangan mong tumakas? Ikaw ba?" Nanlaki ang mata niya. "Di ninakaw mo ba talaga ang puno ng body ng angkan ko?" "Ninakaw noon ang puno ng body ng Lobran clan, ngunit hindi pa nahuhuli ang salarin." Naghinala si Brielle kay James, ngunit wala siyang patunay. That aside, hindi siya naniniwala na nagawang nakawin ito ni James. Gayunpaman, pinilit siya nito matapos marinig ang kanilang pag-uusap. Mahinahong sinabi ni Henrik, "Ano ang sinasabi mo? Ako ang Panginoon ng Demon Realm. I can have whatever treasures I desire. Bakit ko naman ninanakaw ang body tree ng iyong clan?" Tumanggaw si Chusai at sinabing, "Totoo yan. Hindi mo dapat suran ang mga tao." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2749. Naguguluhan, nagtanong si Thea, tungkol saan ito? Matagal na siyang naglalakbay kasama si Brielle, ngunit hindi ibinalita ni Brielle ang bagay na iyon. Pinaghihinalaang tumingin si Brielle sa tatlong lalaki at nagtanong, "Sinasabi mo na hindi mo talaga pananagutan ito?" Nagkibit balikat si James at sinabing, "Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Huwag na nating isipin ang bagay na ito. Ang prioridad ko ay ang bumalik sa lalong madaling panahon at maghanda upang labanan ang kababalaghan ng mga aturan sa loob ng 1 buwan." "Yorick, right. Alam ko ang tungkol sa kanya," sabi ni Chusai.
Tumingin si James kay Chusay at nagtanong, malakas ba siya? Tumanggaw si Chusay. Oo, napakalakas niya. Sinubukan niyang alalahanin kung ano ang magagawa niya tungkol kay Yorick. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, maraming taon na ang nakalilipas, pumunta ako sa Aether Realm kasama ang aking ama at nakilala ang dakilang powerhouse, si Lamont Andeles. Noong panahong iyon, si Yorick ay nasa kanyang kabataan ngunit mayroon ng malakas na Aethuran power. Ang kanyang ama, si Lamont ay isang Grand Emperor, kaya siya ay may dugo ng Grand Emperor na dumadaloy sa kanyang mga ugat at ipinanganak na may malakas na enerhiya na maihahambing sa Sage Energy. Siya ay naging isang sage sa 10 taong gulang pa lamang. Hindi nagtagal, nagising niya ang Aethuran power sa kanyang katawan. Hindi ko rin mailarawan kung gaano siya kalakas ngayon. Pagkatapos magsalita, tumingin si Chusay kay James. Nagtitiwala ako sa iyong lakas, ngunit ang mga tao ay kasalukuyang nabubuhay sa panahon ng apocalypse. Ang selyo sa katawan ng tao ay lubhang nililimitahan ang pag-unlad ng paglilinang ng tao. Sa tingin ko ang iyong mga pagkakataong manalo laban sa kanya ay napakaliit. Henrik said dismissively, there's nothing to be afraid of. You shouldn't be marveling at others while destroying James's confidence. Naguguluhan na sinabi ni Chusay, nagsasabi lang ako ng totoo. James parted his lips and said, that's enough for now. Bumalik muna tayo sa Rimstead. Dahil ang mga bagay ay dumating na sa ito, siya ay naiwan na walang pagpipilian kundi ibigay ang lahat ng mayroon siya. Gaano man kalakas si Yorick, kailangan niyang manalo sa lahat ng bagay. Ang Mount Bane ay mahalaga para sa kaligtasan ng mga magsasaka ng tao sa Earth. Ang malakas na Empyrean spiritual energy ay kapaki-pakinabang upang sugpuin ang mga sumpa sa kanilang mga katawan. Kung ibibigay nila ang bundok Bane sa mga dayuhang ito, ang mga epekto ng sumpa sa katawan ng tao ay bibilis, at maraming buhay ang mawawala. Sinabi ni Chusay, maaari kang umalis sa unahan namin, James. Nakilala ko na si Yorick noon, kaya dapat kong magtanong tungkol sa kanyang cultivation na ranggo. Tumanggaw si James at sinabing, that would be great. If that's the case, I'll wait for you outside Mount Bane. Sige, tumanggaw si Chusay at naglakad patungo sa Bane City. Si James, Thea, at ang iba ay naglakad palabas ng Mount Bane. Magkatabing naglakad sina James at Thea. Tanong ni Thea, honey, sino yung dalawang lalaki? Ngumiti si James at sinabing, nakilala ko sila habang nagsasanay sa Demon Realm. Itinuro niya si Henrik at ipinaliwanag, ang taong iyon ay si Henrik. Huwag mo siyang husgahan sa kanyang walang kabuluhang hitsura. Talagang mayroon siyang napaka-impluwensyang posisyon sa Demon Realm. Ang kanyang guro ay isang Grand Emperor na dating Panginoon ng Demon Realm. Ang taong iyon ay hindi na gustong isangkat ang kanilang mga sarili sa makamundong gawain at ipinasa sa kanya ang posisyon. Humalaklak si Henrik at sinabing, nice to meet you, Thea. Magalang na tumanggaw si Thea bilang tugon kay Henrik. Nagpatuloy sa pagsasalita si James, ang isa pang pumunta sa Bane City ay tinatawag na Chusay. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa kanya, ngunit alam kong mula siya sa Fiend Realm. Kung paano niya nakilala si Yorick, dapat ay galing din siya sa isang estimado na background. Sumingit si Henrik, novel drama. Chusay, ang kanyang ama ay ang Panginoon ng Fiend Realm. Nang marinig ito, nai-exasperated ni Thea ang kanyang dila. Minsan lang napunta si James sa Demon Realm pero nakipagkaibigan sa mga napaka-impluwensyang nilalang. Lumabas ang grupo sa Mount Bane habang masayang nagkukwentuhan. Hindi nagtagal, nakarating sila sa hangganan ng Mount Bane. Maraming magsasaka ang natipon sa labas. Sa sandaling lumitaw si James, tinanong ni Quintina, paano nangyari, James? Bago pa makapagsalita si James, kinurot ni Thea ang tagiliran niya. She asked jealously, who's this? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2750. Napangiti ng awkward si James sa tanong niya at hindi na nagpaliwanag pa. Lumapit si Harold at nagtanong, paano nangyari? Ano ang sitwasyon sa Bane City? Sa sandaling iyon, maraming kababalaghan mula sa 3,000 mundo ang lumapit at tumingin kay James, sabik na naghihintay ng sagot. Sinabi ni James, nang pumunta ako sa Bane City, nakilala ko ang mga prodigy mula sa ibang lahi na nagmula sa buong universo.
Tinanggap ko ang isang hamon laban kay Yorick mula sa Athoran clan. Ang laban natin ay magaganap sa loob ng 1 buwan. Magkakaroon ako ng kapangyarihan sa Mount Bane kung kaya ko siyang talunin. Kung matatalo ako, kailangan kong sumuko at sumunod kay Yorick. Agad na napabulala si Quintina. Ano? Nabalitaan ko na ang lahat ng mga dayuhang kababalaghan na dumating sa Earth ay napakalakas, James. Kalmadong sagot ni James, I still have a month before the battle. I'll make sure to prepare well in that time. It's not like the battle's already decided, novel drama. Hindi gaanong nagsalita si James at matiag ang naghintay sa labas ng Mount Bane para sa Chusay. Samantala, nakapasok na si Chusay sa Bane City. Dumating siya sa mansyon ni Yorick ngunit napahinto siya sa pasukan. Ang mansyon na ito ay tirahan ng Young Master ng Athoran clan. Bawal pumasok ang mga tagalabas. Ang mga salita ng gwardya ay ikinagalit ni Chusay. Ibinuka niya ang kanyang mga labi at sumigaw, Open your **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 *
him, get him to see me. Si Chusay ay mapilit at mayabang. Sino itong Chusay guy? Nataranta ang mga gwardya sa labas ng mansyon. Gayunpaman, si Chusay ay hindi tila isang taong dapat ipagwalang bahala, kaya hindi sila nang ahas na huwag pansinin ang kanyang kahilingan. Agad namang sumagot ang isa sa mga guard, please wait a moment. I'll go report your visit to him right away. Sa sandaling iyon, nakaalis na ang karamihan sa mga kababalaghan ng universo, at iilan na lamang ang mga nilalang na natitira sa mansyon. Kabilang sa mga nilalang na ito ay sina Marcelo at Jace. Umupo si Yorick sa pinakamataas na upuan at nakangiting tumingin kay Marcelo. Sinabi niya, bago pumunta sa Earth, partikular na hiniling ng aking ama na alagaan ko si Marcelo mula sa Azurin Clan. Sinabi niya na ang aming clan ay maaaring makiisa sa Azurin Clan sa pamamagitan ng kasal sa malapit na hinaharap. Ngumiti si Marcelo at nanatiling tahimik. Sa halip, humakbang si Jace at ibinalik ang ngiti ni Yorick. Salamat sa kabaitan mo, Mr. Yorick. Biglang pumasok sa bulwagan ang isang gwardya at sumakay sa isang ini, na may paggalang na nagulat. Young Master, hindi ako sigurado sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit hiniling ng isang magsasaka na nag-aangking Chusay na makita ka. Siya ay naghihintay. Sa labas ng pasukan. Chusay. Nag-isip sandali si Yorick at biglang naalala ang pangalan. Agad siyang tumayo at naglakad palabas. Bahagyang natigilan sina Marcelo at Jace sa mga biglang kilos ni Yorick. Gulat na bulalas ni Marcelo. Who's Chusay? He must be someone of import if even Yorick, who usually can't bother show courtesy to others, went out to greet him personally. Umiling si Jace at sinabing, hindi ko rin alam. Let's go have a look. Sinundan ng dalawa si Yorick palabas ng mansyon. Naghintay si Chusay sa gate ng mansyon. Haha, isang pagsabog ng tawa ang umalangaw sa hangin, at si Yorick ay nagpakita kaagad pagkatapos. Chusay, ang tagal na nang huli kitang nakita. Hindi ko inaasahan na mahahanap din kita sa Earth. Napatingin si Chusay kay Yorick, na lumabas para batiin siya. He smiled faintly and said, mukhang nakagawa ka na ng pangalan, Yorick. No way, you're flattering me. I'm light years behind you. Tumawa si Yorick. Hindi mo ba ako iimbitahan sa loob? Inis na tanong ni Chusay. Pasok sa loob. Gumawa si Yorick ng malugod na kilos. Nauna sa kanyang kakilala si Chusay na pumasok sa mansyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2751. Lumingon si Yorick at nakitang nakasunod sa kanya sina Marcelo at Jace. Sabi niya, may kaibigan ako. Mag-usap tayo sa ibang araw. May tao, tingnan mo ang mga bisita ko. Pagkatapos magsalita, naglakad pabalik si Yorick sa mansyon. Tumayo si Marcelo sa gate ng mansyon at nag-aalalang nagtanong, sino ang taong iyon? Para silang isang namumukod-tangi. Umiling si Jace sa kawalan ng katiyakan. Kahit na siya ay may sapat na kaalaman, ang kanyang kaalaman ay limitado lamang sa Demon Realm. Wala siyang gaanong alam tungkol sa mga nilalang sa labas ng Demon Realm. Kaya, hindi niya makilala si Chusay. Forget it, let's just live for now, sabi ni Jace. Ngunit, bakas sa tono ni Marcelo ang pag-aatubili.
Nangako ako na tutulungan si James na alamin ang kasalukuyang lakas ni Yorick. Sabi ni Jace, walang nagmamadali. Pwede tayong bumalik sa ibang araw. At saka, may isang buwan pa bago ang laban. Sige, tumanggo si Marcelo. Umalis ang dalawa. Samantala, umupo si Yorick sa tapat ni Chusai sa bulwagan ng mansyon. Sabi niya na may matingkad na ngiti, hindi ko inaasahan na bibisita rin ang iyong master ng Findrealm sa Earth. Mukhang naputol na ang trabaho ko para sa akin na sinusubukan kong makuha ang ikatlong Providence. Tinitigan ni Chusai si Yorick. Balita ko kakalabanin mo si James. Oo, tumanggo si Yorick. Mahina hong sinabi ni Chusai, sinisikap mo bang maging unang makakuha ng mga kayamanan ni James? Hindi ka ba natatakot na target ka ng ibang nilalang pagkatapos mong kunin ang mga kayamanan ni James? Hindi ka ba natatakot na ang mga Athoran ay magdusa sa mga epekto? Ngumisi si Yorick at sinabing, haha, walang dapat ikatakot, hanggat makukuha ko ang mga kayamanan ni James at maibalik ang mga ito sa Athoran, walang sino man sa universo ang maglalakas loob na tumawid sa atin kailanman muli. Hindi sumasang-ayon ang sinabi ni Chusai, hindi naman totoo iyon. Marami pa ring Grand Emperor na nakakalat sa buong universo. Ang mga kayamanan ni James ay talagang kamangha-mangha. Sapat na silang nakatutokso upang maakit ang atensyon ng mga powerhouse na mas mataas sa ranggong Grand Emperor. Ngayong narito na si James, ang ibang makapangyarihang mga dayuhan ay hindi makakalapit sa iyo ngayon, James Earth, magagawa mong bantayan ang mga kayamanang ito pagkatapos bumalik sa Aetherrealm. Novel drama. Tumingin si Yorick kay Chusai at sinabing, pumunta ka para makita ako para lang sabihin ito. Umiling si Chusai at sinabing, I'm just running my mouth. By the way, I remember you was already a sage when I first met you in your teenager, 100 taon na ang lumipas mula noon. Ano ang iyong kasalukuyang cultivation rank? Ang layunin ni Chusai ay magtanong tungkol sa kasalukuyang ranggo ng paglilinang ni Yorick. Dahil si Yorick ay anak ng isang Grand Emperor, kaya niyang itago ang kanyang enerhiya at cultivation base, na pinipigilan ng mga tagalabas na maramdaman ang kanyang cultivation rank. Tanging ang mga mas mataas sa kanyang cultivation rank ang makakadama ng kanyang cultivation base. Tumawa si Yorick at sinabing, mabagal ang pag-unlad ko. Sa kabila ng mga taon na lumipas, naabot ko lang ang ika-10 yugto ng Sage rank. Ibinunyag ni Yorick ang kanyang cultivation rank. Nagsasabi siya ng totoo. Gayunpaman, dahil siya ay may dugo ng isang Grand Emperor, nagawa niyang maabot ang tugatog ng bawat ranggo ng cultivation. Sa makatuwid, ang kanyang cultivation base ay napaka-stable. Bagamat siya ay nasa ika-10 yugto ng Sage rank, madali niyang matatalo ang mga cultivator sa ika-15 yugto. Oh, ganun ba? Mahina hong tanong ni Chusai, gaano mo kalayo nahasa ang iyong Athoran combat form? Napangiti ng mahina si Yorick. Sa halip na sagutin ang tanong, nagtanong siya, bakit ka interesado sa aking lakas? Humalaklak si Chusade at sinabing, malapit nang lumitaw ang ikatlong providensya ng Earth, at ikaw ang pinakamalaking banta sa akin ngayon. Hindi ba normal sa kasong ito na magtanong tungkol sa iyong lakas? Tumayo si Yorick at sinabing, malalaman mo pagdating ng panahon para makipaglaban para sa ikatlong Diyos. Kung wala ka ng kailangan, umalis ka na. Sinenyasan ni Yorick si Chusai na umalis. Hindi na nagpaliban pa si Chusai. Tumayo siya, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, sigurado akong magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Chusai at lumabas ng mansyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2752. Matapos maghintay ng ilang sandali sa labas ng Mount Bane, kalaunan ay bumalik si Chusai sa party ni James. Agad na nilapitan ni James si Chusai at nagtanong, paano nangyari ito? Nakakuha ka ba ng anumang impormasyon mula kay Yorick? Tumanggo si Chusai at sinabing, oo. Sinabi niya sa akin ang kanyang cultivation rank ngunit hindi ito masyadong mataas. Sinabi ni Yorick na siya ay nasa ika-10 yugto ng Sage rank. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si James. Ang pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila ni Yorick ay hindi ganoon kalawak. 10 yugto lang ang pagitan nila. Maaaring gamitin ni James ang kanyang mga kayamanan upang tulungan ang agwat. Gayunpaman,
Nagpatuloy si Chusai sa pagsasalita, bagaman siya ay nasa ika-10 yugto ng Sage Rank. Hindi ka maihahambing sa kanya. Mula sa aking pag-unawa, ang mga Aturan ay mayroong lihim na sining na nagpapahintulot sa kanila na baguhin ang kanilang sarili. Ito ay tinatawag na Aturan Combat Form at mayroong 9 na yugto sa form. Ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay tumataas ng husto sa tuwing maaabot nila ang mas mataas na yugto. Tumanggi si Yorick na sabihin sa akin kung anong yugto ng porma ang naabot niya, kaya hindi ko rin alam. Tumango si James at sinabing, I see, alright, I know what to do next. May naisip na plano si James. Magsasanay siya sa pag-iisa ng ilang panahon at sisikaping pagbutihin ang kanyang lakas hanggat maaari upang isara ang agwat sa pagitan niya at ng mga kakayahan ni Yorick. Tumingin si James kay Thea sa tabi niya at sinabing, Thea, bumalik ka muna sa Rimstead. I'm going to find a place to train in seclusion. Then, I'll challenge Yorick on Mount Bane in a month. Sandaling nag-isip si Thea at sinabing, 1 month isn't a long time. I'll just wait for you here. I'm too tamad to make a round trip between here and Wormstead. Sabi ni James, nasa Rimstead ngayon si Winnie. Matagal mo na siyang hindi nakikita. Sinabi niya sa akin na gusto niyang makipagsapalaran para magsanay nakita kanya ulit. Saglit na natigilan si Thea. Then, she immediately nodded and said, okay, I understand. Pagkatapos, hindi nagtagal si Thea, novel drama. Iniwan niya ang Mount Bane kasama si Brielle at nagtungo sa Rimstead. Nagpaalam din si James kina Henrik, Chusai, at iba pa. Pagkatapos magpaalam, umalis siya papuntang Mount Taisasol. Plano niyang kumonsulta sa custodian para sa ilang payo. Dahil iniwan na siya ni Sophie, walang ibang tao sa Celestial Abode ang nakapagbigay sa kanya ng mga payo. Mabilis na naglakbay si Thea at nakabalik na sa Rimstead. Ang balita tungkol sa pakikipaglaban ni James kay Yorick ay kumalat sa malayong lugar sa panahong ito. Ang bagay ay naipost sa Martial Arts Forum, at ang lahat ng mga tao sa Earth ay abala sa pagtalakay nito. Nakaupo si Winnie sa isang bato sa likod bahay ng Wormstead Imperial Palace at nakatingin sa malayo. Alam niya ang tungkol sa mga pangyayari sa Mount Bane ngunit hindi nakialam dahil alam niyang kayang-kaya ni James ang mga iyon. Alam niyang hindi pa dumarating ang tunay na problema ng mga tao. Kapag nangyari iyon, ang mga tao ay hindi makakagawa ng anumang pag-unlad. Sa makatuwid, nais niyang pagbutihin ang kanyang lakas sa pinakamaikling panahon na posible. Gayunpaman, hindi pa bumabalik si Thea. Hinihintay niyang bumalik si Thea sa Earth, at nagpasya siyang aalis pagkatapos makipagkita sa kanyang ina. Bumalik na si Thea, Winnie. Biglang naglakad papunta sa bato ang isang sexing babaeng nakasuot ng pulang damit. Nabalik sa realidad ang natulala na si Winnie. Tumalon siya mula sa bato at nagtanong, Tita Quincy, sinabi mo bang bumalik na ang aking ina? Sagot ni Quincy, Ma'am, nasa bulwagan siya ng palasyo ngayon. Agad na sumugod si Winnie patungo sa bulwagan ng palasyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2753. Pagpasok pa lang ni Winnie sa entrance ng main hall ay nakita niya ang isang magandang babae na napapaligiran ng maraming tao. Nanay, ang ilan sa mga kalahan ay natipon sa paligid ni Thea. Nang marinig ang boses na tumatawag sa kanya, lumingon si Thea at nakita ang dalagang nakatayo sa entrance ng main hall. Nakasuot ng puting damit ang dalaga at kamukha ni Thea. Winnie. Natigilan si Thea sa itsura ni Winnie. Bata pa si Winnie nang umalis siya. Ngayon, siya ay lumaki na pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito. Mom. And Winnie rushed over and wrapped her arms tightly around Thea. Masayang tumulo ang luha sa mukha ni Thea. You've grown so much, Winnie. I haven't seen you in so many years. Halos hindi na kita makilala. Binitawan ni Winnie si Thea at maluha-luhang sinabing, I missed you so much, Mom. Huwag kang umiyak, Winnie. Inabot ni Thea at pinunasan ang mga luhang tumulo sa mga mata ni Winnie. Tumingin si Thea sa mga tao sa bulwagan at sinabing, Dad, Mom, Lolo. Gusto ko munang makasama si Winnie. Sa sinabi nito, inakay niya si Winnie palabas ng palasyo. Sa likod bahay ng palasyo, ikinwento ni Winnie kay Thea ang lahat ng ginawa niya nitong mga nakaraang taon.
Matapos sabihin kay Thea ang lahat, sabik na tumingin si Winnie sa kanyang ina at sinabing, "Nay, gusto kong pumunta sa mga pakikipagsapalaran at pagbutihin ang aking sarili." Gusto mong pumunta sa mga pakikipagsapalaran upang sanayin ang iyong sarili. Nagsalubong ang kilay ni Thea. Tumango si Winnie at sinabing, "Humans are doomed, gayunpaman, ang sukdulang kalamidad ay hindi pa dumarating. Nararamdaman kong ang ikaapat na kalamidad ng daigdig ang magiging pinakamalaking hamon para sa sangkatauhan. Bago ito dumating, gusto kong pagbutihin ang aking lakas upang matulungan si tatay na protektahan ang sangkatauhan." Bagamat ang ikatlong kalamidad ay nagwawasak na, hindi pa rin ito tuluyang napuksa ang sangkatauhan. Ang intuition ni Winnie ay nagsabi sa kanya na ang ikaapat na kalamidad ay magiging kakilakilabot. Nais niyang pagbutihin ang sarili hanggat maaari bago ito dumating. Malalim na pinag-isipan ito ni Thea. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Matanda ka na, Winnie, kaya hindi kita pipigilan sa paggawa ng sarili mong mga desisyon. Kung gusto mong umalis sa Earth at makipagsapalaran upang sanayin ang iyong sarili, maaari kitang ipakilala sa isang taong may karanasan. Matutulungan kanyang paalisan ang Earth." Ang tinutukoy ni Thea ay ang custodian. Sa pinakamalakas na tao na kilala niya, tanging ang custodian lang ang may kapangyarihang ipadala si Winnie sa ibang planeta sa universo. "Ma'am," tumango si Winnie. Pagkatapos, umalis sina Thea at Winnie sa Wormstead at nagtungo sa Mount Isasol. Sa sandaling iyon, nakikipagkita na si James sa tagapag-alaga. Ipinaliwanag din niya ang tungkol sa nalalapit niyang laban kay Yorick. Ang custodian ay nakasuot ng puting damit at nagpakita ng gilas. Her stunning face was somber as she spoke to James, "The Athers are terrifying creatures. You've acted too rashly this time, James. Hindi mo dapat tinanggap ang hamon niya." Bagamat pinaalis niya ang mga tao sa Bane City, hindi niya pinatay ang sinuman sa kanila. Novel drama. Panipituldok, ngunit ang lupa ay pag-aari ng mga tao. Ngunit, ang mga dayuhan ay sumasakop sa ating mga lupain at namumuno sa atin. James gritted his teeth and said, "Kung hindi natin sila tuturuan ng leksyon, lalala lang ang ugali nila pagdating ng panahon." Tumingin ang custodian kay James at nagtanong, "Pumunta ka para makita mo ako dahil gusto mong mag-train saglit sa pag-iisa, sa tingin ko." Tumango si James at sinabing, "Eksakto. Mayroon pa akong isang buwan bago ang laban. Naparito ako para humingi ng patnubay sa iyo. Ang pagsasanay para sa isang buwan sa time formation ay dapat na sapat na paghahanda." Sinabi ng tagapag-ingat, "Imposibleng itaas ang iyong ranggo ng ganoon kabilis, lalo na pagkatapos na makapasok sa ranggo ng Sage. Masyadong malawak ang hati sa pagitan ng iyong lakas at ng kanyang lakas. Wala akong maisip na paraan upang mabilis na masugpo ang pagkakaiba." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2754. Ang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga ranggo ng paglilinang ay nangangahulugan na mayroong napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng kani-kanilang mga lakas. Maaaring subukan ni James na makabawi sa pamamagitan ng paggamit ng secret art, tulad ng Sacrilegious Ascension. Maaari rin siyang gumamit ng iba pang mga kayamanan tulad ng Imperial weapons na mga sandata sa Emperor rank, para makabuluhang mapabuti ang kanyang lakas. Gayunpaman, magiging mahirap na mabayaran ang puwang sa kanilang mga base ng paglilinang. Alam ng custodian ang background ni Yorick. Siya ang young master ng mga Athuran na nagtataglay ng secret art para mapahusay ang kanyang lakas. Bukod dito, si Yorick ay mayroon ding armas na may ranggo na emperador. Ang taong ito ay isang mabigat na kalaban sa kanyang cultivation na ranggo kasama ang pagdaragdag ng dalawang aspetong ito. Halos imposibleng manalo si James. Tiningnan ng custodian si James at binalaan siya, "Hindi ito ang oras para kumilos ka ng padalos-dalos, James. Ang pinakakagiat na bagay para sa iyo ngayon ay tiisin ang kritikal na panahon na ito at magtrabaho ng husto sa pagpapabuti ng iyong paglilinang. Ang totoong sakuna ay darating pa, kaya may oras ka pa." "Paano kung gumamit ako ng curse magic?" Tumingin si James sa custodian at nagtanong, "Magkakaroon ba ako ng pagkakataon laban kay Yorick kung gagamit ako ng curse magic?" Nang marinig ito, hinala ng custodian si James. Kinuha ni James ang Imperial Jade Seal ng Sangria at sinabing,
Ang mga salitang nakasulat sa Jade Seal na ito ay ang mga pangunahing kaalaman ng Curse Magic. Kahit na hindi ko lubos na maunawaan ang Curse Magic sa loob ng isang buwan, dapat ay naiintindihan ko man lang ang mga pangunahing kaalaman. Ang tagapag-ingat ay may tame time na ekspresyon habang siya ay nag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang Curse Magic ay isang napakasamang sining. Hindi ko inirerekomenda na magsanay ka, James. Sinabi ni James, sa aking opinyon, mayroong isang bagay tulad ng masasamang pamamaraan sa sansinukob na ito, ang mga masasamang tao lamang. Nakilala ni James ang Ancestral Talisman Master noong nakaraan. Ang Ancestral Talisman Master ay may sagradong aura sa paligid niya at hindi mukhang isang masamang tao. MS, Custodian, wala akong masyadong alam sa Curse Magic at hindi ko man lang nabasa ang mga salitang ito sa Jade Seal. Pumunta ako sa iyo para humingi ng gabay sa pag-aaral ng Curse Magic. Dahil nasa katawan ko ang Demonic Lotus. Ipinatawag ni James ang itim na lotus mula sa kanyang katawan. Ang itim na lotus ay nagbuga ng itim na ambon na naglalaman ng hindi masabi na kapangyarihan. Nararamdaman ko ang malakas na enerhiya na nagmumula rito. Natigilan, ang tagapag-ingat ay nagtanong, ano ang nangyayari? Bakit mayroon itong napakalakas na Curse Magic? Habang nasa Galileo, hinigop ni James ang makapangyarihang Curse Magic mula sa isang sage sa Consolidation Stage. Bagamat ito ay Curse Magic, ito ay ibang-iba sa sumpa ng Heavenly Path. Si James ay maaaring sumipsap ng Curse Magic na nilinang ng mga buhay na nilalang. Tumingin si James sa custodian at nagtanong, ano ang mga pagkakataon kong talunin si Yorick kung gagamitin ko ang Demonic Lotus? Masusing sinuri ng custodian ang Demonic Lotus ni James. Naramdaman niya na ang enerhiya na nasa loob ng Demonic Lotus ay malaki at katumbas ng lakas ng isang 20th stage sage. Halos tinalkala niya ang posibilidad ng tagumpay sa kanyang isip. Mayroon kang 50-50 chance. Ang mga Athoran ay napakalakas, at ang mga prodigy mula sa kanilang mga angkan ay napakalakas. Kahit may Demonic Lotus si James, mahihirapan pa rin siyang talunin si Yorick. Bukod dito, masyadong mababa ang cultivation rank ni James. Malamang na hindi niya mailalabas ang buong potensyal ng Demonic Lotus. Ang lakas ng Demonic Lotus ay hindi nagamit sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, maaari mo pa ring subukan. Sinabi ng tagapag-ingat, let's go. I'll take you to the ancient battlefield to train. Pagkatapos magsalita, dinala ng custodian si James patungo sa ikasyam na palapag ng Chamber of Scripture sa ilalim ng lupa. Pagkarating sa kalaliman ng tore, dumaan sila sa isang daanan at pumasok sa hindi pamilyar na lugar. Dumating sila sa sinaunang larangan ng digmaan. Isa itong sealed realm, nakatago sa loob ng kalawakan. Ang lupa ay puno ng mga siwang, at ang langit ay kulay abo. Dinala ng custodian si James sa tuktok ng bundok at nag-set up ng time formation sa paligid ng bundok para sanayin ni James. Naka-lotus position si James sa tuktok ng bundok. Hinawakan ng custodian ang Jade Seal ni James at siniyasat ang mahiwagang mga salita na nakaukit dito. Pagkatapos, pumikit siya. Ang mga salita ay nagpakita sa kanyang isip at nagsimulang lumipat ng mabilis, na nagbabago ng daan-daang milyong beses. Tumingin si James ng seryosong tingin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2755. Hindi maintindihan ni James ang mga salita sa Jade Seal. Upang matutunan ang Curse Magic, kailangan niyang umasa sa custodian upang maunawaan ang mga ito at gabayan siya. Pagkaraan ng ilang oras, naramdaman ng tagapag-alaga na may tumatawag sa kanya mula sa labas ng mundo. Ibinalik niya ang Jade Seal kay James. Saglit lang. Babalik ako. Pagkatapos, nawala sa paningin ni James ang custodian. Walang kamalay-malay si James na dinala ni Thea si Winnie sa Chamber of Scriptures para hilingin sa custodian na ipadala si Winnie sa ibang planeta para makapagsanay siya. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay, bumalik ang custodian kay James. MS, custodian, tawag ni James sa kanya. Sinulyapan siya ng custodian at sinabing, dinala sa akin ni Thea si Winnie at hiniling sa akin na paalisan siya sa Earth. I see. Tumango si James. Alam na niya ang tungkol sa kagustuhan ni Winnie na makipagsapalaran sa universo. Bahagyang napabuntong hininga si James. Walang kasiguraduhan kung kailan niya muling makikilala si Winnie pagkaalis nito.
Umaasa si James na magiging ligtas si Winnie hanggang sa susunod na pagkikita nila. Hindi gaanong sinabi ng custodian tungkol kay Winnie. Sa halip, dinala niya ang pinakamahalagang paksa. Nadaanan ko na ang pundasyon ng curse magic na nakaukit sa Jade Seal. Talagang puno ito ng potensyal at napakaraming posibilidad. Kahit kasing lakas ko ngayon, hindi ko ito lubos na mauunawaan. Naunawaan ko lang ang ilang pangunahing kaalaman na makakatulong sa iyo sa labanan, novel drama. Si James ay matamang nakikinig. Siniyasat ng tagapag-ingat ang mga pangunahing paniniwala ng curse magic. Siya ay isang Grand Emperor na nagal-inang sa loob ng libu-libong taon. Ang kanyang pag-unawa sa cultivation ay malalim, ngunit hindi niya lubos na maunawaan ang curse magic. Matapos tingnan ito ng mabuti, naiintindihan niya lamang ang mga pangunahing kaalaman. Nagsimulang ipaliwanag ng tagapag-alaga ang kanyang naunawaan. Nagsimulang magsanay si James sa ilalim ng patnubay ng tagapag-ingat. Di nagtagal, nakuha ni James ang mga mahahalagang bagay ng curse magic. Ang mga sumpa ay humiram ng isang espesyal na inscription upang makuha ang dakilang kapangyarihan upang salakayin ang mga kaaway. Ang mga walang kwentang pananalita na nagnanais na matamaan ang isang tao, o mamatay ang iba ay madaling maipakita sa katotohanan sa pamamagitan ng pagsasanay ng curse magic. Nilinang ni James ang ilang supernatural power sa ilalim ng gabay ng custodian. Confinement. Ginamit ng pagkakulong ang kapangyarihan ng sumpa upang ikulong ang kaaway at hindi makakilos. Ito ay isang kapaki-pakinabang na supernatural combat power at maaaring gumanap ng isang mahalagang papel sa panahon ng mga laban. Ang isa pang malalim na supernatural power na natutunan ni James ay ang passage of time na ginamit din ng malalim na curse magic. Gamit ang pamamaraan, ang paglipas ng oras ay maaaring mapabilis, at isang buhay ay maaaring lumipas sa isang kisap mata. Ang supernatural power ay maaaring mabilis na tumanda ng isang kaaway at gawing matandang lalaki ang isang binata sa maikling panahon, na makabuluhang bawasan ang kakayahan ng kaaway sa pakikipaglaban. Ang pagkulong ay isang medyo simpleng pamamaraan. Gayunpaman, ang passage of time ay isang mas komplikadong pamamaraan. Kahit na ang tagapag-alaga ay halos hindi maunawaan ito. Ipinasa niya lahat ng naiintindihan niya kay James. Pagkatapos, nagsimulang italaga ni James ang kanyang sarili sa paglilinang. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2756. Lumipas ang mga araw at hindi nagtagal ay lumipas ang isang buong buwan. Sa isang kisap mata, isang buwan na ang lumipas sa labas ng mundo. Malapit na ang labanan nina James at Yorick. Inaabangan ng lahat ang laban. Ang kahihinatnan ng labanan na ito ay magdedetermina kung ang mga tao ay maaaring makapasok muli sa Mount Bane. Nagpractice si James ng curse magic sa sinaunang larangan ng digmaan sa loob ng time formation. Dahil si James ay nasa isang time formation, ang oras na ginugol niya sa pagsasanay sa loob ay mas mahaba kaysa sa oras na lumipas sa labas ng mundo. Habang nandoon siya, nakatuon siya sa pagmaster ng confinement at passage of time. Ang passage of time ay isang pangalan na ibinigay sa pamamaraan ng tagapag-ingat. Gayunpaman, batay sa mga katangian ng supernatural power, hindi pagmamalabos na sabihin na ang pamamaraan ay halos katulad ng reincarnation. Malapit na ang oras, James. Naalimpungatan si James sa kanyang pagmumuni-muni nang may biglang tumunog sa kanyang tenga. Pinutol ng boses ang kanyang pag-iisip, at tumigil siya sa paglilinang. James murmured, oras na para harapin si Yorick, ha? Dati, inukit ni James ang elemental inversion formation sa kanyang katawan. Dahil dito, ang kanyang lakas ay patuloy na bubuti sa kabila ng hindi niya pagtutuunan ng pansin sa pagpapabuti ng kanyang ranggo sa paglilinang. Sa kabila nito, naabot lang niya ang ikalawang yugto ng Sage rank kahit na pagkatapos ng pinalawig na yugto ng panahon na iyon. Matapos maabot ang Sage rank, bawat tagumpay ay nangangailangan ng napakalaking kapangyarihan pati na rin ng mahabang panahon. Tumango ang magandang babaeng nakatayo sa tabi niya at sinabing, "Ma'am. It's almost time for your duel. How much have you understood?" Tumayo si James at ngumiti ng mahina. Sagot niya, isang disenteng halaga. Since that's the case, ibabalik na kita ngayon. Pinangunahan ng tagapag-ingat si James palabas ng sinaunang larangan ng digmaan. Hindi nagtagal,
bumalik sila sa Chamber of Scriptures. Palm, M.S., Custodian. Nagpaalam si James sa tagapag-alaga at nagmamadaling umalis patungong Mount Bane. Ngayon ang araw ng kanyang pakikipaglaban kay Yorick sa Mount Bane. Mula nang mabawi ang espiritual na enerhiya sa lupa, ang lupain ng Mount Bane ay patuloy na lumawak, at maraming mga bagong rehiyon ang lumitaw. Sa una, ang mga lugar na ito ay selyadong, at hindi na-access ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawala ang mga selyo sa mga lugar na ito. Ang Mount Bane ay naging mas malaki kaysa sa dati kasama ang pagdaragdag ng mga bagong rehiyon sa paligid nito. Nangyari ito bago nagsimulang mabawi ang espiritual na enerhiya sa lupain. May bundok sa labas ng Bane City na mahigit 10,000 metro ang taas. Sa sandaling iyon, nakatayo si Amon sa tuktok ng bundok na iyon. Nakasuot siya ng itim na damit, at sumasayaw ang kanyang mahabang itim na buhok sa simoy ng hangin. Kalmado at confident ang gwapo niyang mukha. Ang kahangahangang anyo na iyon ay pag-aari ng young master ng mga Athoran, si Yorick, novel drama. Isa siyang top-notch prodigy sa Author Realm. Maraming mga kababalaghan mula sa iba't ibang mga komunidad sa buong universo ang nagtipon sa paligid ng lugar. Lahat sila ay hindi kapani-pani walang malakas, at marami ang kapantay ni Yorick. Ngayon lang, pinayagan din ni Yorick ang mga taong pinagbawalan niya noon na pumasok sa Mount Bane para manood ng laban. Gusto ni Yorick na durugan ang nag-iisang pag-asa ng sangkatauhan sa harap nila at iwan silang lugmok sa kawalan ng pag-asa. Malapit na magtanghali, bakit hindi pa nagpapakita si James? Natatakot ba siya? Marahil. Bagamat si James ang kampyon ng Earth, ito ay kasalukuyang panahon ng apocalypse para sa mga tao. Ang landas ng langit ay inabandona ang lahi ng tao. Napakahirap para sa mga tao na palaguin ang kanilang base sa paglilinang. Bukod dito, ang kanyang ranggo sa paglilinang ay malayo kay Yorick. Obvious na ang resulta ng laban. It's not surprising that James wouldn't dare to show himself. Mamamatay siya kapag nagpakita siya. Tanghali na noon, ngunit wala pa rin si James. Napagpasyahan ng lahat na ito ay dahil masyadong natatakot si James na ipakita ang kanyang sarili. Nakatayo si Yorick sa tuktok ng bundok, at hinagis ng hangin ang kanyang mahabang itim na buhok. Siya ay tumingin hindi mapaniniwalaan o kapanipaniwala mag-ara, at elicited excited squeals mula sa isang bilang ng mga kababaihan doon. Marami ring tao ang nagkukumpulan sa malayo. Kabilang sa mga ito, ang mga tao ang pinakamalakas na magsasaka sa Earth, kabilang ang prinsipe ng Orchid Mountain, at ang omniscient deity. Naroon din ang ilan sa mga kalahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2757. Maraming tao mula sa 3,000 mundo ang naruroon din. Anong nangyayari? Tanghali na ba bakit wala pa si James? Tinalakay ng mga magsasaka ng tao ang pagkawala ni James sa mga pananahimik na tono. Lahat sila ay umaasa kay James at umaasa na matatalo niya si Yorick na isang foreigner. Ang tagumpay ni James ay nangangahulugan na maaari silang bumalik sa Mount Bane muli. Bahagyang kumunot ang noo ni Thea at bamulong, tanghali na, James. Bakit wala ka pa dito? Nang makitang hindi nagpakita si James, natukso si Thea na harapin ang hamon. Ito ay isang pagtatalo sa pagitan ng mga tao at mga dayuhan mula sa universo. Sa panahong tulad nito, ang mga tao ay hindi kayang magpakita ng anumang kahinaan. Sa labanang ito, kailangang ipakita ng mga tao ang kanilang pangangibabaw, novel drama. Kakalabanin ko siya bilang kapalit ni James. Kumunot ang noo ng prinsipe ng Orchid Mountain na si Langston at nagtanong, ikaw? Sigurado ka, Thea, maghintay pa tayo ng kaunti. Baka papunta na si James. Kaya ko siyang labanan, confident na sagot ni Thea kay Langston. Si Thea ay naging isang sage bago naglakbay sa Demon Realm. Pagkatapos ng kanyang paglalakbay, ang kanyang lakas ay lubos na bumuti. Bagamat wala siyang anumang pambihirang sandata, pinagkadalubhasaan niya ang 4-quadrant art at nagkaroon ng dugo ng 4 na banal na hayop sa kanyang katawan na nagbigay daan sa kanya na gumamit ng napakalaking lakas. Pinayuhan siya ng omniscient deity, hindi na kailangang magmadali sa laban. Thea, hintayin na lang natin si James. Sumimangot din si Brielle na nakatayo sa gilid. Tama sila, Thea, please wait a while, I'm sure na papunta na siya dito.
Nakangiting sabi ni Henrik, huwag kang mag-alala, Thea. Tiyak na lalabas si James sa labanan. Matatalo niya si Yorick at ibabalik ang pag-asa ng sangkatauhan para mabuhay. Nagtiwala si Henrik kay James. Nang marinig ang kanilang payo, hindi nagmadali si Thea para kalabanan si Yorick at matieg ang naghintay sa asawa. Sa sandaling iyon, may isang taong lumapit sa bundok mula sa malayo. Nakasuot siya ng itim na damit at sinundan siya ng isang malaking grupo ng mga gwardya. Lucifer. Maging si Lucifer ay dumating upang manood ng labanan. Maraming tao ang napasigaw sa pagkamangha nang makita ang taong papalapit. Nauna sa kanya ang reputasyon ni Lucifer. Hindi lamang siya ang anak ng isang Grand Emperor mula sa Primordial Age, ngunit ang Heavenly Path ay nagbigay din sa kanya ng Elysian Inscription. Siya ay orihinal na ipinanganak noong Primordial Age at hindi dapat magkaroon ng pagkakataong makuha ang alinman sa mga providences sa kasalukuyang panahon. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay natakpan ng matagal na ang nakalipas na nagpahinto sa kanyang paglaki. Kaya, siya ay medyo bata pa at maaari nang makipagkompetensya para sa mga providences ngayon. Nagdulot ng kaguluhan ang hitsura ni Lucifer. Tumayo siya sa ibabaw ng bundok at tahimik na naghintay na magsimula ang labanan. Lumipas ang oras bawat minuto. Maya-maya, dumilim ang langit nang lumipas ang araw ng hindi maganda. Gayunpaman, hindi pa rin nagpapakita si James. Nawalan ng pasensya si Yorick matapos maghintay buong araw. Tumingin siya sa paligid at sinabing, lahat, hindi ko intensyon na umiwas sa laban, pero buong araw akong naghintay pero hindi pa rin sumipot si James dahil hindi nangyari ang laban dahil sa kawalan niya, ako ang panalo bilang default. Umalangaw sa hangin ang malinaw niyang boses. Matapos ang kanyang anunsyo, hindi na nagawang tumayo ni Thea. Tumalon siya at lumipad patungo sa malayong tuktok ng bundok. Ipaglalaban kita. Umalangaw ang boses ni Thea sa paligid bago siya nagpakita. Sa susunod na sandali, nagpakita siya 10,000 metro ang layo mula kay Yorick. Napatingala siya sa langit at tumingin kay Yorick mula sa malayo. Haha, napangiti si Yorick at sinabing, sino ka ba sa mga tao sa Earth? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2758. Isang buong araw na hinintay ni Yorick si James at ayaw na niyang maghintay pa. Akmang aalis na siya, nagpakita si Thea at hinamon siya. Sa totoo lang, nagmamadali si James pero may nasagasaan sa daan. Kung hindi dahil sa taong ito, humarap na siya sa laban. Pagkaalis ni James sa Mount Tai, dumiretso siya sa Mount Bane. Gayunpaman, siya ay hinarang ng isang babae sa ilang sandali matapos simulan ang kanyang paglalakbay. Ang babae ay may mahabang itim na buhok at nakahover sa hangin sa isang willowy white dress. Nakatalikod siya kay James kaya hindi niya nakita ang itsura nito. Sino ka? Napatingin si James sa babaeng nakaharang sa dinadaanan niya, at nagsalubong ang mga kilay nito. Dahan-daang tumalikod ang babae at ipinakita ang sarili sa kanya. Ikaw si. Laking gulat ni James nang makita ang babae. Maxine, bakit ka nandito? Ang babae ay walang iba kundi si Maxine na nawala maraming taon na ang nakakaraan. Lumutang si Maxine sa ere at binigyan ng tingin si James ng pananabik. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata at damaloy sa kanyang mukha. Naaalala niya pa rin ang lahat ng nangyari sa nakaraan kahit na lumipas ang maraming taon, novel drama. Sa kanyang pagsisikap na pakasalan si James, banihag niya si Winnie at pinilit itong kunin bilang asawa. Ang kanyang mga aksyon ay humantong sa pagkamatay ni James sa mga nakaraang taon. Kay, naiinis ka pa ba sa akin sa ginawa ko? Nanginginig ang boses ni Maxine habang nagsasalita. Marahang umiling si James at sinabing, maraming taon na ang nakalipas mula nang mangyari ito. Inilagay ko na ang mga bagay na iyon sa likod ko. Nasaan ka na ba nitong mga taon? Bakit wala akong narinig mula sa iyo sa lahat ng ito? Lumapit si Maxine kay James at tumayo ng ilang metro ang layo sa kanya. Ito ay isang napakahabang kwento. Naalala ni Maxine ang lahat ng nangyari nitong mga nakaraang taon. After a while, she explained, a few years after you died in Floret Palace, may post daw na ginawa mo sa Martial Arts Forum noon, nasa Kensington pa ako nang makita ko ang post para malaman kung ikaw ba talaga. Pumunta ako sa Mount Bane. Gayunpaman, nahuli ako nang makarating ako sa Mount Bane at dinala sa Demon Realm.
Si James ay matamang nakikinig. Nagpatuloy si Maxine sa pagkukwento sa kanya, ito ay naging isang blessing in disguise. Pagkatapos kong dalhin sa Demon Realm, nakatanggap ako ng mahusay na patnubay at nilinang ang isang kahangahangang demonic body. Pagkatapos noon, naglakbay kami ng aking guro sa malawak na universo upang mahanap ako ng isang pambihirang Yogacara. Kamakailan lamang ay bumalik ako sa Earth. Maikling inilarawan ni Maxine ang kanyang mga karanasan sa paglipas ng mga taon. Huminga ng malalim si James matapos marinig ang sinabi ni Maxine. Hindi niya akalain na ganito pala ang pinagdaanan ni Maxine. Sino ang kumidnap sa iyo sa Demon Realm? Tanong ni James. Sinabi ni Maxine, ang iyong mabuting kaibigan, si Marcelo, na siya ring kabataang may bahay ng Azurin clan. Marcelo. Napapanganga si James sa gulat. Bahagyang umiling si Maxine at sinabing, I don't blame her as I said, it was a blessing kung hindi niya ako dinala sa Demon Realm, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Nga pala, gusto ka ng teacher ko. Ang iyong guro, hindi makapaniwalang sabi niya. Sundan mo ako. Pero, nag-alinlangan si James at sinabing, hindi ako makakasama sa iyo ngayon. Sinabi ni Maxine, sabi ng guro ko na hindi ka kakampi ni Yorick sa kasalukuyan, kung bulag kang sumugod sa labanan ngayon, mamamatay ka. Hindi garantisado iyan. Nagtiwala si James sa kanyang sarili matapos malaman ang curse magic. Sa kanyang mga mata, nakatayo siya ng 50% pagkakataon laban kay Yorick. Hinikayat siya ni Maxine, halika, tingnan mo ang aking guro. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2759. After briefly mulling it over, James said, kung ganon, let's go. Dinala ni Maxine si James palayo sa isang bulubundukin sa Sol. Ang bulubundukin ay lumitaw kamakailan sa Sol. Mayroon itong masaganang espiritual na enerhiya at isang mapang-akit na kapaligiran. Isang simpleng bahay na gawa sa kahoy ang nakaupo sa tuktok ng bundok. Sa pagdating, napansin ni James ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa harap ng kahoy na bahay. Nakasuot siya ng itim na damit at tumutugtog ng plote sa kanyang kamay. Isang melodic tone ang nagmula sa plota. Sir. Matapos dalhin ni Maxine si James sa kahoy na bahay, magalang niyang hinarap ang medyo may edad na lalaki. Tumingin si James sa lalaki at naisip, sino ang lalaking ito? Huminto sa pagtugtog ng plauta ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at casual na inilagay ito sa mesa sa tabi niya. Tumingin siya kay James at tinuro ang upuan sa tabi niya habang sinasabi, there's no need to impose yourself, have a seat. Umupo si James at tinitigan ang medyo may edad na. Maya-maya, nakilala niya ang lalaking nasa harapan niya. Nakita na niya ang taong ito noon pa. Noong una siyang dumating sa Demon Realm, tatlong walang katulad na powerhouse ang nag-aaway sa sword energy ng Ancestral Swordmaster. Sa huli, pumasok si Sophie para tulungan siyang talunin sila gamit ang 3,000 cultivation arts. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan ay isa sa tatlong tao noon. Hindi inaasahan ni James na ang guro ni Maxine ay napakalakas at isang powerhouse ng Demon Realm. Nahulaan niya na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay dapat na isang nakakatakot na powerhouse mula sa Azurin clan. James, right, marami akong narinig tungkol sa iyo sa nakaraan. It's nice to finally meet you today. Tumingin si Kylam kay James na may kontentong tingin at sinabing, mas maganda ka pa sa inaakala ko. Nahihiyang ngumiti si James at sinabing, you flatter me, sir. Nakangiting sabi ni Kylam, humiling ako na makita ka dahil gusto kitang makilala, at dahil din sa nalaman ko ang tungkol sa pakikipaglaban mo sa kababalaghan ng mga Aturan, si Yorick. Kilalang kilala ko si Yorick, at ang iyong mga kakayahan ay mas mababa sa kanyang kasalukuyan. Hindi nasisiyahan si James sa sinabi ni Kylam. Hindi niya akalain na mas mahina siya kay Yorick. Novel drama. James questioned him, paano mo malalaman na matatalo ako sa kanya? Kylam said, believe me. I've met Yorick before and am well aware of his strength. Now that I've met you, I can easily compare your strengths against each other. That's why I can see that you're no match for him. Hindi sumagot si James sa pahayag ni Kylam. Nagpatuloy sa pagsasalita si Kylam, pumunta ako para makita ka dahil narinig ko ang tungkol sa tunggalian mo sa kanya. Sa totoo lang,
Umaasa akong manalo ka. Gusto kitang makita at bigyan ka ng payo. Gusto mo bang bigyan ako ng payo? Hindi makapaniwalang reaksyon ni James. Tama na. Tumanggo si Kylem at sinabing, noon, matalik na magkaibigan kami ni Jacob. Alam na niya ang kanyang kapalaran at hinulaan niya na makukuha ng isang tao ang kanyang demonic lotus sa hinaharap. Noon, pinasa niya sa akin ang isang set ng mga diskarte na ituturo ko sa tao na nakakuha ng kanyang demonic lotus. Pagkatapos mong matutunan ang hanay ng mga diskarteng ito, magagawa mong kontrolin ang demonic lotus at ipamalas ang buong potensyal nito. Ang hanay ng mga diskarte ay tinatawag na 10,000 Demon Art. Si James ay patuloy na hindi nakaimik sa gulat. Alam ni Emperor Jacob na makukuha ng isang tao ang kanyang natal demonic lotus. At nag-iwan siya ng set of techniques para matutunan ko. Higit pa rito, alam din ni Emperor Jacob ang tungkol sa mga aksyon ng Lord of the Human Realm, Xandros Tigan. Baka alam din ni Kylem ang mga pangyayaring ito. Noong nakaraan, inatake ng Demon Realm ang Earth, at ang Azurin Clan at Hedin Clan ang pangunahing instigator. Matapos malaman ito, naghinala ngayon si James na may higit pa sa desisyon ng mga demonyo na salakayin ang Earth. Gayunpaman, ang lahat ng mga bagay na ito ay masyadong abstract. Sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi niya lubos na maunawaan ang mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni James, wala akong oras para sanayin ang 10,000 Demon Art na ito ngayon. Kailangan kong labanan agad si Yorick. Sinabi ni Kylem, hindi ito magtatagal. Dapat ay maiintindihan mo ito sa loob ng ilang araw. Pagkatapos mong ma-master ang 10,000 Demon Art, magagawa mong i-activate ang tunay na kapangyarihan ng Demonic Lotus. Hindi dapat maging malaking isyu ang pagkaantala sa laban ng ilang araw. Nag-isip sandali si James. Nagpasya siyang manatili at magsanay ng 10,000 Demon Art at dagdagan ang kanyang pagkakataong manalo sa laban. Pagkatapos niyang magkaroon ng pangunahing pag-unawa sa mga diskarte, siya ay nagmamadali sa Mount Bane upang labanan si Yorick. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2760. Dahil sinundan ni James si Maxine para makipagkita kay Kylem, nahuli siya sa laban nila ni Yorick. Nang makitang hindi nagpakita si James, kinuha ni Thea ang sarili na lumaban sa kanyang lugar. Lumipad si Thea sa kalangitan at humawak sa malevolent sword. Nagkaroon siya ng pangkalahatang pag-unawa sa lakas ni Yorick at alam niyang ang kanyang kalaban ay isang sage sa ika-10 yugto. Gayunpaman, hindi rin siya mahinang tao. Bago umalis sa Demon Realm, naging sage na siya. Ang Empyrean spiritual energy sa Demon Realm ay mas malakas kaysa sa Earth. Matapos ang pakikipagsapalaran at pagsasanay sa Demon Realm sa loob ng maraming taon, naabot na niya ang ika-9 na yugto ng sage rank. Bukod pa rito, kailangan niyang maabot ang tuktok ng bawat yugto upang masira ang Elysian Seal sa kanyang katawan. Kaya, siya ay isang yugto lamang na mas mababa kaysa kay Yorick. Ang kanyang mahabang itim na buhok ay lumipad sa hangin, at ang malevolent sword ay kumikinang na may itim na sword energy. Sa sandaling iyon, ang enerhiya mula sa kanyang katawan ay lumakas at naging sanhi ng pagkadilim ng paligid. Noong una, hindi sineryoso ni Yorick si Thea. Gayunpaman, nagulat siya matapos maramdaman ang enerhiya na nagmumula sa kanya. Lumiwanag ang kanyang mukha, at sinabi niya, I underestimated you. I wasn't expecting you to have such strong energy. You're a worthy opponent. Bago tayo lumaban, may tanong ako sa iyo. Tumingin sa kanya si Thea at tinanong, ano ang tanong mo? Tanong ni Yorick, sino ka? Si James lang ang alam ko, ang nag-iisang tao sa Earth na karapat-dapat tawaging powerhouse. The other humans here are just a bunch of weaklings. Kailan nag-exist ang isang tulad mo sa Earth? Makapangyarihan si Yorick, at nararamdaman niya ang cultivation rank ni Thea. Talagang karapat-dapat si Thea na tawaging isang kababalaghan dahil nagtataglay siya ng matinding enerhiya sa kanyang cultivation rank. Mabagal na sagot ni Thea, My name is Thea Callahan, I'm James's wife. Novel drama. Nakangiting sabi ni Yorick, si James sure ang swerte. Pagkatapos magsalita, sinenyasan ni Yorick si Thea na mag-first move. Sige po, hindi nagsayang ng oras si Thea. Itinaas niya ang malevolent sword, at dumaloy ang itim na sword light, dumiretso sa bundok na kinatatayuan ni Yorick.
Nanatiling kalmado si Yorick, nanigas ang katawan niya, at nawala siya. Ilang sandali pa, nagpakita siya sa langit at madaling nakaiwas sa atake ni Thea Boom. Ang itim na sword light ay bumagsak sa bundok, na naging sanhi ng pagbagsak nito kaagad. Sa normal na mga pangyayari, ang mga sage ay maaaring magdulot ng malaking pinsala sa kanilang kapaligiran kung sila ay sasali sa labanan. Sa kabutihang palad, ang Mount Bane ay kung saan matatagpuan ang selyo ng human realm. Kaya, ang Mount Bane ay unti-unting naging isang lubhang matatag na rehiyon sa Earth sa paglipas ng panahon. Bilang resulta, ang mga makapangyarihang sage ay hindi kayang magdulot ng malaking pinsala sa loob ng teritoryo ng Mount Bane. Inilagay ni Thea ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang pag-atake ngunit isang bundok lamang ang nawasak. Gayunpaman, nakakatakot ang pinsalang dulot niya. Ang mga cultivator na hindi nakaabot sa sage rank ay halos hindi makayanan ang isang malaking bato sa Mount Range kahit na sila ay lumabas ng todo. Gayunpaman, binasag ni Thea ang isang bundok gamit lamang ang isang sword light. Ang lakas niya ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa karamihan. Maraming mga kahanga-hanga mula sa buong universo na nanunood ng labanan ang nagulat sa ipinakitang lakas ni Thea. Sinabi ba niyang Thea Callahan ang pangalan niya? She's James's wife, right? Mukha siyang siraulo. Nagiging interesante ang laban na ito. Sa una, walang optimistic tungkol sa mga posibilidad ni Thea. Inakala ng mga kahanga-hangang tao mula sa buong sansinukob na ang labanan ay napagdesisyonan na. Gayunpaman, nagbago ang lahat ng kanilang mga ekspresyon matapos makita ang lakas ni Thea. Kawili-wili, let's see kung gaano kayang i-push back ni Thea si Yorick. Magiging kapana-panabik kung maaari niyang pilitin siyang gamitin ang kanyang anyo ng pakikipaglaban. Marami sa mga prodigy ang natuwa nang mapanood ang laban. Samantala, tuwang-tuwa din ang mga tao nang makita kung gaano kalakas si Thea. Sa di kalayuan, si Yorick ay nakahover sa ere habang ang mga kamay ay nasa likod niya. He maintained a calm demeanor as he said with a smile, "You're quite strong. It's no wonder you dared to challenge me." Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2761. Swoosh! Hindi sumagot si Thea kay Yorick. Sa halip, naglunsad siya ng panibagong pag-atake. Habang iniindayog ang kanyang espada ay agad siyang sumugod sa harapan ni Yorick. Diretsyong binutukan ni Thea si Yorick. Nanatiling kalmado si Yorick. Sa huling segundo, may lumitaw na espada sa kanyang kamay. Ito ay parang isang regular na espadang bakal. Gayunpaman, tumagos ang malakas na enerhiya mula sa tila ordinaryong bakal na espada. Itinaas ni Yorick ang kanyang espada at napigilan ang suntok ni Thea. Kumalabog. Nagsagupaan ang dalawang espada, at nagbanggaan ang kanilang makapangyarihang sword energies. Sa pagkakataong iyon, tumindi ang kanilang away. Naramdaman ni Thea ang napakalaking puwersa na bumagsak sa kanya. Hindi makayanan ang puwersa, siya ay napadpad palayo, at ang kanyang blood energy ay kumulo. Hindi niya napigilan ang kanyang blood energy at nagluwa ng isang subo ng dugo. Si Yorick naman ay nakalutang sa langit na hindi nasaktan. Sa sandaling nagpalitan ng galaw ang dalawa, nakita agad ng mga manunood ang pagkakaiba ng lakas ng dalawa. Kahit makapangyarihan si Thea, kulang siya kumpara kay Yorick. Iyon lang ba ang mayroon ka? Hinawakan ni Yorick ang kanyang espada at sinabing, kung ganoon ka mahina, hindi na kailangang ipagpatuloy ang laban na ito. Sabog si Thea sa di kalayuan. Sa sandaling iyon, mukha siyang desperado. Alam na niya ang lakas ni Yorick noon pa man, ngunit ngayon ay napagtanto niya kung gaano talaga siya katikot pagkatapos nilang magpalitan ng ilang suntok. Bagaman isang yugto ang pagitan nila, ang kanilang pagkakaiba sa lakas ay makabuluhan. Si Thea ay lalabas ng todo, ngunit naramdaman niya na hindi ginagamit ni Yorick ang kanyang buong lakas. Sa halip, ginagamit lamang niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang kapangyarihan. Mukhang hindi match si Thea kay Yorick, novel drama. Kung magpapatuloy ang labanan ng ganito, matatalo siya. Ang mga taong magsasaka ay naging balisa. Isang tao lang ang nanatiling kalmado, at iyon ay si Brielle. Si Brielle ay naglalakbay kasama si Thea sa loob ng maraming taon. Alam na alam niya ang lakas ni Thea.
Hindi pa rin nailalabas ni Thea ang 4-quadrant art at hindi niya na-activate ang dugo ng 4 holy beasts na magagamit niya para palakasin ang kanyang lakas sa isang iglap. Alam din ni Thea na hindi niya matatalo si Yorick nang hindi ginagamit ang 4-quadrant art. Sa sandaling iyon, ang kanyang dugo ay nagsimulang kumulo, at ang 4 na magkakaibang kapangyarihan ay nakuha mula rito. Sa paglitaw ng kapangyarihan, isang ilusyon ng 4 na banal na hayop ang lumitaw sa kanyang likuran. Ang ilusyon ay sanhi ng pag-activate ng kapangyarihan sa loob ng kanyang dugo. Lumitaw ang mga phantom figure ng dragon, phoenix, spirit turtle, at kilin. Napabuntong hininga ang lahat ng nanonood na naruroon. Anong klaseng supernatural power yan? Ang kanyang enerhiya ay tumataas. Naglalabas siya ng napakalakas na enerhiya ngayon. Napalingon si Yorick sa langit sa malapit. Nang maramdaman niya ang lumalakas na enerhiya ni Thea, tumawa siya. Now, this is more like it. It would have been boring if I beat you effortlessly. Matapos ay activate ni Thea ang kapangyarihan ng 4 na banal na hayop, ang kanyang enerhiya ay pumutok sa lakas. How about parrying another one of my attacks, Yorick? Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang boses ni Thea, na umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat ng manunood. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Thea ang malevolent sword, at isang sword light ang bumungad sa langit. Sa sandaling iyon, muling nagpakita ang imahe ng 4 na banal na hayop. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2762. Sa pagharap sa makapangyarihang si Yorick, walang pagpipilian si Thea kundi bumaling sa kanyang pinakamalakas na kasanayan sa martial art. Matapos ay activate ang kapangyarihan ng 4 na banal na hayop sa kanyang katawan, itinaas niya ang kanyang kamay, at dumaloy ang malakas na enerhiya ng sword. Ito ay bumaril sa langit at muling nabuo ang isang ilusyon ng 4 na banal na hayop. Nabuo sa langit ang mga illusory figure ng dragon, phoenix, kilin, at spirit turtle. Nang mga sandaling iyon, masama ang tingin ni Yorick. Bagamat nasa likod niya si Thea, napakalakas ng kasalukuyang enerhiya ni Thea at nanag sa kanya. Ang espada ni Thea ay naging napakalakas din. Alam ni Yorick na matatalo siya kung hindi niya gagamitin ang isa sa kanyang trump card. Sa sandaling iyon, inalis niya ang kanyang mukhang ordinaryong espada. Isang matangkad na asol na espada ang lumitaw sa kanyang kamay at nagbigay ng asol na liwanag. Hinawakan ni Yorick ang asol na espada, at agad na nagbago ang kanyang aura. Ay iyan ba ang Athoran Sword? Ito ang banal na espada ng mga Athoran. Dati itong espada ni Grand Emperor Lamont. Ang Athoran Sword ay isa ring imperial weapon. Lalong lumakas ang aura ni Yorick pagkatapos tawagin ang imperial weapon. Ang Athoran Sword ay nagpalakas ng husto sa kanyang lakas. Maraming prodigy na naruroon ang nagulat nang makitang ipinatawag ni Yorick ang Athoran Sword. Walang umaasa na magiging malakas si Thea para pilitin si Yorick na gamitin ang kanyang imperial weapon. Ang imperial weapons ay mga sandata na ginamit ng Grand Emperors. Ang mga Grand Emperors ay nakatayo sa tuktok ng cultivation rank. Karaniwan, ang lakas ng isang imperial weapon ay tinutukoy ng lakas ng may hawak. Lumutang si Thea sa hangin. Itinaas niya ang malevolent sword at itinutok kay Yorick. Isang nakamamatay na sword light ang bumaril mula sa espada at sinugod si Yorick na nagbabantang hahatiin siya sa dalawa. Bagamat isa itong normal na sword light, naglalaman ito ng mapanirang kapangyarihan na sapat upang hatiin ang mismong langit at lupa. Habang ang kanyang sword light ay pumutok, ang langit ay lumabo. Nang makita ang mapanirang sword light na sumasara sa kanya, hindi umiwas si Yorick. Sa halip, itinaas niya ang kanyang Athoran Sword at iniwagayway ito sa hangin para pigilan ang pag-atake, novel drama. Ang kanyang asol na espada ay nakipagsagupaan sa itim na sword light. Boom! Nagkaroon ng pagsabog sa kalangitan. Nagdulot ng malakas na shockwave ang pagsabog. Ang shockwave ay sumugod papunta kay Thea, napatumba siya at naging sanhi ng pagluwa niya ng dugo. Naapektuhan din si Yorick ng shockwave at napaatras. Iyan ay ilang kahangahangang puwersa. Natigilan si Yorick. Gumamit siya ng imperial weapon na dapat ay nagpahusay sa kanyang lakas sa pamamagitan ng ilang yugto. Upang idagdag pa, ang kapangyarihan ng kanyang mga pag-atake ay sumasalamin sa lakas sa tuktok ng bawat kani-kanilang yugto.
Ang lakas ng kanyang pag-atake ay nasa lakas ng isang regular na cultivator sa ika-20 yugto. Sa kabila nito, napaatras pa rin siya ng puwersa, at ang kanyang blood energy ay umikot. Hindi niya ito napigilan, at bumulwak ang dugo sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, pilit na tiniis ni Yorick ang sakit at nilunok ang dugo. Damn it! Si Yorick ay sumirit sa loob. Mula noong tinahak niya ang landas ng paglilinang, walang sino man ang nagpilit sa kanya na gamitin ang Imperial Weapon. Ngayon na sa wakas ay hawak na niya ito ng isang kalaban, laban ito sa isang taong hindi niya kayang patayin. Napabalikwas lang si Thea at tumalsik lang ng dugo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2763. Mamatay. Desidido si Yorick na patayin si Thea. Nagpakita ng kahangahangang kapangyarihan si Thea, at hindi niya maaaring hayaang mabuhay ang gayong makapangyarihang tao. Hinawakan ni Yorick ang Imperial Weapon at sinugod si Thea. Habang kumikislap ang kanyang anyo, napakalaking kapangyarihan ang pinakawalan mula sa kanyang espada. Sunod-sunod na nabuo ang sword energies mula sa kanyang espada. Hindi mabilang na sword energies ang bumaril at nag-crisscross sa hangin upang bumuo ng isang lambat ng mga blades. Diretso ang pag-atake niya kay Thea. Bago pa makabawi si Thea sa impact ng naunang shockwave, nagpadala na si Yorick ng pag-atake sa kanya. Kaya, napilitan siya sa mga maneuver ng pagtatanggol. Iniwagayway niya ang malevolent sword, patuloy na tinatanggal ang sword energies na sumisingil sa kanya. Lalong tumindi ang labanan, at dahil sa intensity, ang mga manunood ay patuloy na umatras. Si Langston, ang omniscient deity, at ang iba pa ay nanood ng labanan na may malungkot na ekspresyon. Medyo mababa pa rin ang cultivation rank ni Thea. Siya ay nasa ika-9 na yugto ng Sage rank. Gayunpaman, nagawa niyang ilabas ang napakalaking kapangyarihan. Ang kanyang enerhiya ngayon ay katumbas ng 20th stage Sage, sabi ni Langston na nakakunot ang noo. Ang omniscient deity ay tumango at nagpaliwanag, oo. Iyon ay dahil naabot na niya ang tugatog ng bawat yugto ng paglilinang bago humakbang sa susunod. Kaya, ang kanyang true essence ay mas malakas kaysa sa mga normal na magsasaka. Sa kabilang banda, naabot namin ang Sage rank sa pamamagitan ng pag-asa sa bunga ng body. Bukod dito, mayroon kaming mga seal sa aming mga katawan ng Galil, mabilis, ngunit bilang isang resulta, ang aming mga cultivation base ay hindi matatag. Ang aming Sage energy ay mas mahina kaysa kay Thea. Sa tingin mo matatalo ba ni Thea si Yorick? I think her chances of winning is still very slim. Thea's malevolent sword is just an ordinary sword in compared to Yorick's Imperial Weapon. Marami sa mga powerhouse ng tao ang nag-aalala kay Thea. Samantala, nagpatuloy ang matinding labanan sa malayong kalangitan. Si Yorick ay isang bihasang eskrimador. Bawat galaw niya ay naglalaman ng napakalaking puwersa, na pinipilit na iwasan ni Thea ang kanyang mga suntok. Habang nagpapatuloy ang labanan, nagpupumilit si Thea na harangan ang mga pag-atake ni Yorick ngunit nagtagumpay siya sa laban. Gayunpaman, siya ay nasugatan. Tinamaan siya ng sword energy ni Yorick, at nabuo ang isang madugong sugat sa kanyang katawan. Nagsimulang kumulo ang dugo sa kanyang katawan matapos siyang magtamaw ng sugat. Ito ang nagpalakas sa kapangyarihan ng 4 na banal na hayop. Umaasa sa kapangyarihan ng 4 na banal na hayop, pinalihis niya ang mga suntok ni Yorick gamit ang kanyang Imperial Weapon. Maramihang sword energies ang kumikinang sa kalangitan, na patuloy na nag-crash sa isa't isa. Ang na-deflected na sword energies ay sumabog sa paligid at giniba ang mga bundok sa malapit. Hindi nagtagal, ang lugar ay naging mga durog na bato, novel drama. Si Yorick ay isang makapangyarihang cultivator at higit pa rito, siya ay may hawak na Imperial Weapon. Ganun pa man, hindi niya nagawang ibagsak si Thea. Si Thea ay mahigpit na nakatiis sa sunod-sunod na pag-atake ni Yorick na umaasa sa dugon ng 4 Holy Beasts at sa 4 Quadrant Art. Boom! Muling nagbanggaan ang kanilang sword energies. Tinamaan ng puwersa si Yorick at napatumba. Damn it! Bakit ang lakas niya? Nagulat si Yorick. Nagtagal ang kanilang away, at kailangan niyang tanggalin si Thea sa lalong madaling panahon. Matapos siyang palayasin ng puwersa, biglang kumislap ang asol na liwanag mula sa kanyang katawan. Pinalibutan ng liwanag ang kanyang katawan, at nagbago ang kanyang anyo.
Ang kanyang mukha ay naging asul, at ang kanyang mga ngipin ay nabuo sa mga pangil. Kasabay nito, agad na humaba ang kanyang buhok, at natatakpan ng asul na baluti ang kanyang katawan. Ay ganyan ba ang combat form niya? Oo, ito ay. Nag-transform si Yorick sa kanyang anyo ng pakikipaglaban. I wasn't expecting to see Yorick use his combat form today. Narinig ko na kapag ang mga Aturan ay nagbago sa kanilang mga anyo ng labanan, sila ay nagiging mas malakas. Sa mas maraming beses na maaari silang mag-transform dito, mas lumalakas sila. Napaka-impress ni Thea na pinilit ang kamay ni Yorick ng ganito. Ang mga dayuhang kahanga-hanga ay namangha. Wala sa kanila ang nag-isip na mapipilit ni Thea si Yorick na gamitin ang kanyang combat form. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2764. Matapos ipasok ni Yorick ang kanyang anyo ng pakikipaglaban, dumami ang kanyang lakas. Nakaramdam si Thea ng matinding pressure mula kay Yorick. You're impressive, Thea. You even forced me to transform into my combat form. You are the first among those of my age who are worthy to battle me like this. You've made a name for yourself today. Mayabang na umalangaw-ngaw ang boses ni Yorick. Pagkatapos, sinunggaban niya si Thea. Ang kanyang lakas ay bumuti ng husto, na nagpalakas din ng kapangyarihan ng kanyang espada. Sa pagharap sa matinding pagsalakay ni Yorick, hindi na naiwasan ni Thea ang lahat ng suntok niya. Ilang galaw lang, nagtamo si Thea ng ilan pang pinsala. Habang umuungol siya, ang Imperial weapon ni Yorick ay pumipintig ng napakalakas na kapangyarihan. Hinawakan niya ang espada at sinugod si Thea. Pagkatapos, iniwagayway niya ang kanyang sandata, novel drama. Itinaas ni Thea ang malevolent sword para pigilan ang pag-atake. Nagtama ang dalawang espada. Kumalabog. Naputol ang espada ni Thea sa kalahati. Nataman ng mapangwasak na puwersa, bumungad sa kanyang buong katawan ang mga madugong sugat. Bumagsak si Thea mula sa langit at bumagsak sa mga guho sa ibaba. Napakalakas ni Yorick. Siya ay lubhang makapangyarihan pagkatapos na ipasok ang kanyang anyo ng labanan. Kahit na, iyon pa lang ang unang antas ng kanyang anyo ng pakikipaglaban. Narinig ko na ang Aturan combat form ay may 9 na yugto. Ang kanilang lakas ay maaaring patuloy na tumaas sa bawat antas na sila tumalon. Dapat higit sa 1 yugto na ang pinagkadalubhasaan ni Yorick. Ibig sabihin natalo si Thea sa laban. Maraming tao ang natakot habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng katawan ni Thea mula sa langit. Naramdaman ng mga manunood na hindi sila naparito ng walang kabuluhan dahil nasaksihan nila ang porma ng pakikipaglaban ni Yorick. Lumutang si Yorick sa hangin at humawak sa Imperial weapon. Mukha siyang makapangyarihang emperador habang nakatitig sa marupok na katawan ni Thea sa mga guho. Talo ka, Thea, dahil nag-away kayo in behalf of James. Ayon sa terms na napagkasundoan namin ni James, kailangan mong magpasakop sa akin. Hindi siya sinaktan ni Yorick ng isang nakamamatay na suntok dahil kinilala niya na si Thea ay talagang isang bihirang kababalaghan ng tao. Handa siyang pabayaan itong mabuhay kung ibigay nito ang sarili sa kanya. Ang mga taong nanonood sa malayo ay naging balisa. Bakit hindi pa dumarating si James? He's already late by an entire day. Thea fought in his stead. Yet there's no sign of him. Sa tingin mo ba natatakot siyang kalabanan si Yorick? Ang mga tao mula sa Earth at ang 3,000 mundo ay nag-aalalang bumulong-bulong. Nagpumigla si Thea na bumangon mula sa mga guho. Kumuha siya ng healing elixir at ininom iyon. Pagkatapos, umupo siya sa isang lotus na posisyon sa lupa upang gamutin ang kanyang mga sugat. Inamin niya ang kanyang pagkatalo. Ipaglalaban kita. Sa pagkakataong iyon, isang boses ang bumungad sa malayo. Paglingon sa tunog, nakita ni Yorick ang isa pang magandang babae na dahan-daang lumapit sa kanya. Nakasuot siya ng puting damit at parang isang ethereal na diyosa. Si Brielle iyon. Hindi man siya tao, asawa pa rin siya ni James. Tumingin si Yorick kay Brielle at malamig na nagtanong. And you are? Kumurap-kurap ang katawan ni Brielle at muling lumitaw sa ere. Tumingin siya kay Yorick at sinabing, ako si Brielle. Asawa rin ako ni James. Haha, tumawa si Yorick. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2765. Masyadong duwag si James para magpakita ng sarili. Sa halip,
Ipinaglalaban niya ang kanyang mga asawa para sa kanya. Dahil sabik kang mamatay, sino ako para pigilan ka? Itinaas ni Yorick ang Imperial weapon sa kanyang kamay at sasampalin si Brielle. Ito ang laban ko, bakit mo sinasali ang sarili mo? Napatalon ang lahat sa gulat nang marinig ang boses. Lumingon sila sa tunog at nakita nila ang isang lalaking lumilipad mula sa malayo, kasunod ang isang babae sa likuran niya. Si James naman. Nandito na siya sa wakas. Sino yung babaeng kasama niya? Hindi ba Maxine yun? Novel drama. How could it be her? She disappeared so many years ago, why is she suddenly appearing now? Marami sa mga taong naruroon ang nagulat sa dalawang tao na biglang dumating. Mabilis na pumunta si James kay Yorick. Ilang hakbang pa lang ay humarap na siya kay Brielle. Pinandilatan siya nito at sinabing, umalis ka na. Kinagat siya ni Brielle. Sa tingin mo ba gusto kong lumaban? Ang tagal mo kasi pumunta dito kaya kailangan kong. Hindi siya pinansin ni James at bumaba mula sa langit. Bumagsak siya sa lupa at tumingin kay Thea na nakaupo sa lupa na naka-lotus position at nagpapagaling sa mga sugat nito. Nag-aalalang tanong niya, Thea, are you alright? How are you doing? Iminulat ni Thea ang kanyang mga mata. Nang makita si James, marahang umiling siya at sinabing, it's nothing serious. I only sustained some minor injuries. Sa pagkakataong iyon ay tumabi din sa kanya si Maxine. Agad namang bilin ni James, Maxine, dalhin mo si Thea sa isang ligtas na lugar at tulungan mo siyang gamutin ang mga sugat niya. Tumanggo si Maxine. Pagkatapos, dinala niya ang nasugatan na si Thea palayo sa larangan ng digmaan. Lumipad pabalik sa langit si James, napatingin siya kay Yorick na nag-transform sa kanyang combat form. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at sinabi niya, I'm sorry. I'm late because I have some other business to attend to. Mahinahong sagot ni Yorick, you're still in time for the battle. Naikuyom ni James ang kanyang mga kamao. Pagbabayaran mo ang pananakit mo sa asawa ko. Haha, tumawa si Yorick at sinabing, sige, kung may lakas ka para gawin yan. Huminga ng malalim si James para piliting kumalma. Pagkatapos, tinanong niya, ang ilang mga tao mula sa Earth ay hinamon ka kanina, ngunit pinigil mo sila. Bago tayo lumaban, hayaan mo sila. Ngumiti si Yorick at sinabing, huwag kang mag-alala. Kung matatalo mo ako, hahayaan ko silang lahat at bibigyan ka ng buong kontrol sa Mount Bane. Gayunpaman, kailangan nilang mamatay kung matalo ka. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Yorick ang Imperial weapon sa kanyang kamay at sinabing, make your move. James looked at the transformed Yorick. He felt a crushing pressure coming from his opponent. Ang enerhiya na nagmumula kay Yorick ay ilang beses na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Alam ni James na hindi niya matatalo si Yorick sa estado niya ngayon. Hindi niya piniling itago ang kanyang lakas at agad na isinaaktibo ang Sacrilegious Ascension. Ginamit niya ang kapangyarihan ng langit at lupa upang basagin ang kanyang gulugad at hinigop ang nakapalibot na enerhiya upang maibalik ito. Pagkatapos niyang isagawa ang Sacrilegious Ascension, tumalon ng husto ang kanyang lakas. Hindi nagmamadaling pumasok si Yorick. Sa halip, tahimik siyang nanood. After sensing the increase in James's energy, he said mockingly, yun lang ba, James? You're so much weaker than your wife. Si James ay nasa unang yugto lamang ng Sage rank. Ang Sacrilegious Ascension ay isang mahimalang pamamaraan na may kakayahang baguhin ang kanyang 33 vertebrae. Matapos mabago ang kanyang gulugad, ang kanyang lakas ay umabot sa ikalimang yugto ng Sage rank. Gayunpaman, medyo mahina pa rin siya kumpara kay Yorick. Pinahusay ng Sacrilegious Ascension ang kanyang cultivation rank ng 5 yugto. Alam ni James na hindi pa rin niya kayang talunin si Yorick sa pamamagitan lamang ng Sacrilegious Ascension. Sumunod, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng Dragon Bone sa kanyang katawan. Gayunpaman, mapapabuti lamang ng Dragon Bone ang kanyang lakas sa limitadong lawak. Ang mga inscription sa buto ng dragon ay nagtala ng signature martial art na kasanayan ng Dragon Race. Matapos ilabas ang kapangyarihan ng Dragon Bone, tumaas ang lakas ni James ng isang yugto na naging dahilan upang siya ay isang 6th stage sage. Haha, ang hina mo pa naman. Ngumiti si Yorick ng mapanlate at sinabing, kung ito ang buong lakas mo, kitang-kita na ang kahihinatnan ng labanang ito.
Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagtapak sa langgam. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2766. Naramdaman ni Yorick na kamakailan lamang ay nakapasok si James sa Sage Rank. Bagamat gumamit si James ng dalawang secret arts na nagpapalakas ng kapangyarihan, ang kanyang kasalukuyang lakas ay nasa ika-6 na yugto ng Sage Rank. Ang anyo ng pakikipaglaban ni Yorick ay nalampasan pa rin si James sa mga tuntunin ng lakas. Kahit na, si Thea ay walang kapares sa kanya. Alam ni James na ito ay magiging isang matinding labanan. Bukod dito, ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi pa rin sapat upang manalo laban kay Yorick pagkatapos gamitin ang Sacrilegious Ascension at Dragon Bone, inactivate ni James ang 5 elemento ng Genesis. 5 magkakaibang Sage Energies ang nagsanib at nagbaliktad upang bumuo ng panibagong enerhiya. Ang enerhiya na ito ay lubhang nagpalaki ng lakas ni James. Ang enerhiya na nagmumula kay James ay patuloy na lumaki sa napakabilis na bilis. May mga pakulo si James. Sa totoo lang, siya ay nasa unang yugto pa lamang ng Sage Rank, ngunit nagawa niyang iangat ang kanyang lakas ng malaki sa pamamagitan ng kanyang secret arts, novel drama. Ang lakas na mayroon siya ngayon ay dapat nasa ika-10 yugto ng Sage Rank. Dapat tungkol doon. Ibig sabihin, pare-pareho siya sa cultivation rank ni Yorick bago siya nag-transform sa combat mode niya. Nagulat ang mga tao sa kung paano patuloy na ginagamit ni James ang secret arts para pagbutihin ang kanyang lakas, at nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Kamakailan lamang ay naging sage si James at nasa unang yugto pa lamang. Gayunpaman, ang kanyang enerhiya ngayon ay nasa ika-10 yugto ng sage rank na nagpagulo sa maraming tao. Ang isang yugto ng pagkakaiba sa ranggo ng paglilinang ay nangangahulugan ng napakalaking pagkakaiba sa lakas. Kahanga-hanga na kung ang isang tao ay gumamit ng secret arts upang madagdagan ang kanilang lakas ng isang yugto, ngunit nagawa ni James na pataasin ito ng husto. Ginamit ni James ang Sacrilegious Ascension, ang kapangyarihan ng Dragon Bone, at ang 5 elemento ng Genesis. Matapos magsanib ang 5 magkakaibang enerhiya, nagsagawa siya ng Elemental Inversion. Ang 3 secret arts na ito ay makabuluhang nagpapataas ng kanyang lakas. Sa sandaling iyon, ang kanyang enerhiya ay hindi kapani-paniwalang malakas. Ramdam ni James ang napakalakas na kapangyarihang nakapaloob sa kanyang katawan. Ang enerhiya sa loob niya ay malakas. Hindi pa niya ginamit ang lahat ng 3 secret arts ng magkasama. Ngayon na ginamit niya ang mga ito ng sabay-sabay, medyo hindi niya napigilan ang kanyang napakalaking lakas at ganap na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Baka sa mukha ni Yorick ang pagkagulat habang lumulutang siya sa malapit. I really underestimated you, James. I wasn't expecting you to forcibly increase your strength so dramatically. Pero, mas malakas ka lang ng konti kay Thea. She was already incapable of fighting back against me, so how will you fare? Nagulat si Yorick sa lakas ni James, pero confident pa rin siya sa sarili niyang kakayahan. Naniniwala siya na sigurado ang tagumpay. Iniunat ni James ang kanyang katawan, at ang malakas na enerhiya ay lumabas mula sa kanyang pagkatao. Ang puwersa ay dumaloy sa kalawakan na naging dahilan upang magmukhang distorted ang paligid. Bagamat ang Mount Bane ay isang hindi kapani-paniwalang matatag na lugar, ang lakas ni James ay napakalaki at nagawang niyanig ang paligid. Ang kanyang enerhiya ay kumalat sa lupain at naging sanhi ng maraming bundok na gumuho. Ang mga manunood na nanunood ng labanan mula sa malayo ay napilitang umatras muli, natatakot na masaktan ng puwersa. Matapos masanay si James sa kapangyarihan sa kanyang katawan, tumingin siya kay Yorick na may nakakalokong ngiti. Yorick, right, for the longest time, iisa lang ang taong nagpagamit sa akin ng buong lakas sa labanan, at iyon ay si Lucifer. Ngayon, todo-todo din ako laban sa iyo. Narinig ni Lucifer ang mga salita ni James mula sa malayo. He touched his nose and murmured, "It seems James has been working hard all this time. He has improved much from the last time we fight. I wonder kung kaya niyang talunin si Yorick." Napanood ni Lucifer ang labanan ni Yorick at Thea. Kaya naman, nasaksihan niya ang lawak ng lakas ni Yorick. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2767.
Maraming paraan ang ginamit ni James para madagdagan ang kanyang kapangyarihan ngunit may pagkakataon pa rin siyang matalo kay Yorick. Sa sandaling iyon, tahimik na lumitaw ang isang figure sa di kalayuan. Nakasuot siya ng puting damit at may dalang mahabang espada. Si Waldones ang gumugol ng ilang oras kay James sa Galileo. Nagpalingga-lingga siya sa di kalayuan at unti-unting lumapit hanggang sa makarating siya sa likod ng kasalukuyang mga manunood. Tumingin siya kina James at Yorick. He murmured, si James ay medyo mahusay sa pagtatago ng kanyang tunay na kapangyarihan. Siya ay nasa unang yugto lang ng Sage rank ngunit maaari niyang itaas ang kanyang lakas sa ika-10 yugto. Bukod dito, ang kanyang lakas ay isa na umabot sa rurok ng bawat yugto bago lumampas. Si Waldones ay dating tinatawag na Hilarious Yahir sa nakaraan at anak ng Panginoon ng sinaunang hukuman sa langit. Ipinanganak siya sa Maharlika ngunit nabuklod bago matapos ang edad ng sinaunang hukuman sa langit. Dahil dito, nagising siya sa kasalukuyang panahon, novel drama. Isa siyang powerhouse na malapit nang makapasok sa divine rank. Nasa combat form pa rin si Yorick habang naglalabas siya ng napakalakas na enerhiya. Sa sandaling iyon, mukha pa rin siyang tao. Ang pinagkaiba lang ay asol ang mukha niya, at may mga ngiping pangil. Ang kanyang katawan ay nakasuot ng asol na baluti, at hawak niya ang isang mahaba, asol na espada. Intuited ni James na ang lakas ni Yorick ay nasa paligid ng 13th stage. Ang aktwal na ranggo ng cultivation ni Yorick ay nasa ika-10 yugto ng Sage rank. Nangangahulugan iyon na ang nag-iisang pagbabagong ito ay nadagdagan ang kanyang lakas ng 3 yugto. Bukod pa rito, may hawak din siyang Imperial Weapon. Sa pagsasama-sama nito, ang lakas ng kanyang mga pag-atake ay nasa paligid ng ika-15 yugto. May iba ka pa bang gimmick o secret arts? Sige na gamitin mo lahat. Kung hindi mo gagawin, hindi mo ako magagawang makipaglaban sa kasalukuyan. Malinaw na umalangaw-ngaw ang matapang na boses ni Yorick. Bahagyang ngumiti si James at sinabing, mukhang kailangan kong gumawa ng mas matinding hakbang para matalo ka. Nagpatawag si James ng mahabang lilang espada mula sa Celestial Abode gamit ang kanyang kamalayan. Lumiwanag ang lilang liwanag at naging mahabang lilang espada. Hinawakan ni James ang mahabang purple sword at medyo nanginginig ito bago nagpakawala ng purple light. Imperial weapon ba iyon? Ito ay may napakalakas na enerhiya. Nararamdaman ko ang nakakatakot na sword intent mula rito. Ang sandata na iyon ay dapat ding Imperial weapon. Hindi ko ini-expect na si James din ang may hawak ng Imperial weapon. Maraming prodigies ang nagulat nang makita nila ang sandata ni James. Ang Imperial weapons ay mga eksklusibong sandata para sa mga Grand Emperors at nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Walang makakaisip na ang sandata ni James ay hindi Imperial weapon sa katunayan, ngunit isang Ancestral God weapon. Ang Ancestral God weapons ay ginamit ng Ancestral Gods, at ito ay mas malakas kaysa Imperial weapons. Gayunpaman, ang Ancestral God weapons ay parang mga pabula sa mga prodigy na naruroon. Para sa kanila, ang Imperial weapons ang pinakamabisang sandata na umiiral sa kasalukuyang panahon. Kaya, hindi nila naisip na ang Crep Myrtle Divine Sword ay isang Ancestral God weapon dahil ito ay halos hindi maarap. Pagkatapos ng maikling sorpresa, ngumiti si Yorick at sinabing, kahanga-hanga. I really did underestimate you. May iba ka pa ba? Kahit na may Imperial weapon ka, mas mababa pa rin ang lakas mo kaysa sa akin. Nagkibit balikat si James. Ginamit niya ang lahat ng secret arts na nakapagpapataas ng kanyang lakas, at siya ay nasa kanyang pinakamakapangyarihang estado. Sabi ni James, make your move. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2768. Nasa pinakamalakas na estado si James pagkatapos gamitin ang Sacrilegious Ascension, Dragon Bone, at Elemental Inversion para palakasin ang kanyang lakas. Hindi pa siya lumaban sa ganitong estado noon. Dahil dito, bahagyang hindi niya nakontrol ang kanyang kasalukuyang lakas. Nakaharap kay Yorick sa kanyang anyo ng pakikipaglaban, walang pag-aalinlangan si James. Mahinahong sabi niya, make your move, Yorick. Sa wakas ay nagsimula na ang pinakaabangang labanan. Ilang galaw ni Yorick ang kayang tiisin ni James. Dahil siya ay naglakas loob na sumama sa labanan, tiyak na mayroon siyang ilang mga trick sa kanyang manggas.
Hindi mo ba natatandaan na ginamit niya ang Infinity Stellace laban sa Imperial Weapon ni Lucifer? Noon, wala pa siyang Imperial Weapon. Magiging kawili-wili ang labanang ito. Ang lahi ng tao ay kapansin-pansin. Kahit na may mga seal, maraming kababalaghan ang lumalabas. Hindi katakataka na ang sangkatauhan ang namuno sa universo sa hindi mabilang na mga taon sa nakaraan. Maraming mga kababalaghan sa paligid ng larangan ng digmaan ang tinalakay ang tunggalian sa pagitan nina James at Yorick. Sa larangan ng digmaan, naglunsad na ng malakas na pag-atake si Yorick. Lumitaw ang mga asol na ilaw mula sa kanyang espada at patuloy na nabuo ang asol na sword energies. Ang kapangyarihan ng sword energies ay nagdulot ng pagbabago-bago sa nakapalibot na espasyo na nagreresulta sa mga distortion at ripples. Bago pa man may padala ang sword energies para salakayin siya, naramdaman na ni James ang malakas na sword intent at malakas na puwersa mula sa kanila. Alam ni James na matatalo siya kaagad kapag nataman ng sword energies na ito. In terms of strength, medyo mababa pa rin siya kay Yorick. Ang tanging pag-asa niya na manalo sa labanang ito ay sa pamamagitan ng paggamit ng naipon niyang pagnakawan. Kailangan niyang iwasang matamaan sa anumang paraan. Ang lakas niya ngayon ay hindi niya kayang tiisin ang mga atake ni Yorick. Ang sword energies ni Yorick ay bumaril. Itinaas ni James ang Crepe Myrtle Divine Sword at ang purple na sword energy ay nagkatawang tao sa kanyang harapan. Dumagundong. Ang asol na sword energy ni Yorick ay bumangga sa purple na sword energy ni James, at gumawa ng isang marahas na pagsabog. Dahil sa lakas ng pagsabog, napaatras si James. Namanhid ang kanyang mga braso, at ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot. Hindi napigilan ang umaalon na blood energy, dumura siya ng isang subo ng dugo. Anong malakas na puwersa? Nagulat si James, novel drama. Kahit na ginamit niya ang Crepe Myrtle Divine Sword para labanan ang pag-atake ni Yorick, naapektuhan pa rin siya ng puwersa at naging dahilan ng pagluwa niya ng dugo. Pinagmamasdan ng iba't ibang nilalang at tao ang labanan sa di kalayuan. Nang makitang lumuwa si James ng dugo, nag-alala ang mga tao. Naging malungkot ang lahat ng ekspresyon nila. Samantala, itinuring ng iba't ibang dayuhang kahanga-hanga ang tunggalian bilang isang uri ng libangan. Hindi kaya ni James si Yorick. Nagsuka siya ng dugo sa kabila ng isang pag-atake lamang. Siyempre, no match siya kay Toric. Ang lakas niya ngayon ay kapantay lang ni Yorick bago siya nag-transform. Ngayong nag-transform na si Yorick, ang lakas niya ay higit pa kay James. Bagamat may Imperial Weapon si James, maaaring ganoon din kay Yorick. Obvious naman ang kinalabasan. Mas malakas si Thea kaysa sa kanya. Matapos magpalitan ng suntok ang dalawa, marami ng nilalang ang nagpahayag ng resulta ng labanan. Ito lang ba ang mayroon ka? Ngumisi si Yorick at sinabing, ha? Akala ko magiging makapangyarihan ka, ngunit hindi mo natutugunan ang mga inaasahan ko ngayon. Pagkatapos magsalita, sumugod si Yorick. Sinira niya si James ng napakabilis. Bago niya marating si James, may airwave na ang hamampus kay James. Hindi nang ahas si James na labanan ang nakakatakot na alon ng hangin. Kung hindi, siya ay masusugatan kung siya ay hampasin. Sinubukan niyang umiwas, ngunit mas mabilis si Yorick kaysa sa kanya. Lumapit kaagad si Yorick kay James. Bago pa makapag-react si James, itinutok ni Yorick ang kanyang mahabang espada sa vital points ni James. Huli na para makatakas si James sa puntong iyon. Itinaas ni James ang Crepe Myrtle Divine Sword. Nagtama ang dalawang talam sa isa't isa. Sa sandaling iyon, ibinuhos ni Yorick ang lahat ng kanyang lakas sa suntok. Naramdaman ni James ang nakakatakot na kapangyarihan na nagmumula sa sandata ng kanyang kalaban na kumakalat sa Crepe Myrtle Divine Sword at pagkatapos ay umalangaw-ngaw sa kanyang katawan. Nagsimulang mamuo ang mga sugat sa kanyang katawan, at siya ay nasuntok pa atras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2769. Sa sandaling iyon, inilabas niya ang kanyang demonic energy at mabilis na ginamo ang kanyang mga sugat. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, kabilang ang lunar at terasage energy na bihira niyang gamitin. Sa kabila ng lahat ng iyon, mas mababa pa rin siya kay Yorick. Napilitan si James sa isang sulok. Habang umaatres, gumuho ang mga bundok sa ibaba niya sa lakas ng mga pag-ataking dumarating sa kanya. Dumagundong.
Ang lupa ay yumanig, at parang ang katapusan ng mundo ay dumating na, novel drama. Ang mga nilalang na nanonood ng labanan mula sa malayo ay umatras muli, halos umalis sa paligid ng Mount Bane. Ang resulta ng labanan ay kumalat malapit sa Bane City. Sa kabutihang palad, ang Bane City ay isang hindi pangkaraniwang pag-iral na may malakas na hadlang. Sa sandaling maabot ng puwersa ang Bane City, ang hadlang ay magpapakalat nito, at maiwasan ang anumang uri ng pinsala. James roared defiantly, "Halika!" Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa Crep Myrtle Divine Sword. Ang Yogacara Sword energy sa kanyang katawan ay dumaloy sa Crep Myrtle Divine Sword. Ang Yogacara Sword energy ay naglagay ng Crep Myrtle Divine Sword, na nagpapataas ng lakas nito ng maraming beses. Ang mapanirang enerhiya ay sumugod mula sa Crep Myrtle Divine Sword at itinulak si Yorick palayo. Anong nangyari? Nagulat si Yorick. Mas mataas siya kaysa kay James sa lakas. Gayunpaman, muling tumaas ang kapangyarihan ni James at sa pagkakataong ito ay nanag ito sa kanya. Nagtama ang dalawang malalakas na sandata. Napaatras ang katawan ni Yorick. Kasabay nito, ang pagkabigla ng impact ay dumaan sa Athoran Sword at sa katawan ni Yorick. Isang mabigat na sword energy ang pumasok sa kanyang katawan at nasugatan siya. Ang kanyang enerhiya ng dugo ay umikot, at nagluwas siya ng isang subo ng dugo. Anong nangyari? Paano naging mas malakas si James kay Yorick? Na-overpower si Yorick kay James. That's strange. Parang hindi nadagdagan ang energy ni James, saan galing ang kapangyarihan niya. Ang mga dayuhang manunood ay nanunood ng hindi makapaniwala. Walang nakakaalam na ang Yogacara sa katawan ni James ay isang sword energy mula sa parehong pinagmulan ng Crep Myrtle Divine Sword. Pinasigla ng Yogacara Sword energy ang Crep Myrtle Divine Sword at na-activate ang isang bahagi ng lakas ng Crep Myrtle Divine Sword. Kaya, ang lakas ni James ay hindi na makayanan. Napaatras tuloy si Yorick habang naglalabas ng dugo. Mabilis niyang itinaas ang kanyang espada at inilayo ito sa Crep Myrtle Divine Sword. Pagkatapos, mabilis niyang nilaslas muli ang talon ng Crep Myrtle Divine Sword. Kumalabog. Umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ang matunog na tunog. Si James ay isang swordmaster at inaasahan na niya ang pag-atake ni Yorick. Isang malakas na tugtog ang umalangaw-ngaw nang maglapat ang kanilang mga espada, at ang nakakatakot na sword energies ay lumipad sa bawat direksyon. Bumaba ang braso ni James dahil sa pagod, at muntik na niyang mabitawan ang Crep Myrtle Divine Sword. Gayunpaman, napigilan niya ang puwersa. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataong mag-counter-attack. Ang kanyang Crep Myrtle Divine Sword ay dumulas sa talon ng Athoran Sword, dumiretso sa braso ni Yorick. Mabilis na binawi ni Yorick ang kanyang kamay at ikinabot ang kanyang espada para muling salakayin si James. Pinipigilan ni James ang pag-atake. Mabangis na nag-away ang dalawa sa teritoryo ng Mount Bane. Ito ay isang tunggalian sa pagitan ng dalawang kamangha-manghang mga eskrimador at isang kaibahan sa pagitan ng dalawang pinakamataas na sandata. Matindi ang bawat suntok na pinagsaluhan nila. Ibinuhos ni James ang kanyang sword energy sa Crep Myrtle Divine Sword. Sa kasalukuyan, mas malakas siya kaysa kay Yorick, at nagpalitan ng ilang galaw ang dalawa. Wow! Nakakakilig! Hindi ko ine-expect na ganito pala kalalim ang swordsmanship ni James. Same. Pinilit niya si Yorick na gamitin ang Athoran sword techniques at ang Athoran power niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2770. Boom! Muling nagsalpukan ang dalawang espada. Isang hindi kapani-pani walang puwersa ang yumanig sa hangin, na pinasabog pareho sina James at Yorick. Urkel. Nang maalis si James, tumalsik siya ng isa pang subo ng dugo. Bumagsak siya mula sa langit ngunit nasalo niya ang sarili bago siya umabot sa lupa. Panay ang paglapag ni James sa isang napakalaking bato sa lupa. Ang malaking bato ay agad na nabasag ng madikit ang kanyang mga paa rito, at hindi mabilang na mga tipak ng bato ang sumambulat sa kalangitan. Inabot ni James ang kamay niya at pinunasan ang dugo sa labi niya. Makapangyarihan siya. Nagsuot ng solemn na ekspresyon si James. Bagamat siya ay kasalukuyang mas malakas na si Yorick, nagtamo siya ng maraming pinsala matapos lamang makipagpalitan ng ilang galaw sa kabila ng kanyang pisikal na katawan na nasa ikapitong yugto ng Sage rank.
Matagal na siyang natalo kung hindi niya hinahasa ang kanyang pisikal na lakas. Matapos ang kanilang paghaharap, lubos na nababatid ni James ang nakakatakot na lakas ni Yorick. Tumayo si James sa lupa at naghahabol ng hininga. Swoosh! Ang tunog ng isang sword energy na tumutusok sa hangin ay nagmula sa langit sa itaas. Naramdaman ni James ang panganib at mabilis na umiwas. Pagkatapos niyang makatakas, isang asol na sword energy ang bumangga sa lugar kung saan siya nakatayo noon, novel drama. Pinatag ng sword energy ang lugar, at nabuo ang isang napakalaking hukay sa lupa. Sakto namang tumalon si James sa malayo. Tumingin siya sa tapat niya. Ang asol na mukha ni Yorick at mahahabang pangil kasama ang kanyang gusot na buhok ay nagmukhang nakakatakot sa kanya. Pagkatapos ng dati nilang palitan ng mga galaw, mukhang bagbog na si Yorick. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si James. Bagamat mas mababa ang cultivation rank ni James, kaya niyang ilabas ang ganoong lakas ng pagsabog. Sa kabila ng paggamit na ng kanyang combat form, wala pa rin siyang lakas laban kay James. Malapit ka nang matalo, James. Ngumisi si Yorick at malamig na sinabi, sa aking henerasyon, si Thea ang unang nagpilit sa akin sa aking combat form. Gayunpaman, ikaw ang unang pumipilit sa akin na gamitin ang aking pangalawang anyo ng pakikipaglaban. Nang marinig niya ito, nanlamig ang dugo ni James na inaasahan niya ang pinakamasama. Nakita niya ang bughaw na liwanag na sumilay mula sa katawan ni Yorick. Ang asol na baluti sa kanyang katawan ay unti-unting nagbago sa isang mapusyaw na asol na kulay, na may puting liwanag na sumisikat sa mga puwang. Lalong lumakas ang energy ni Yorick. Kasabay nito, ang isang pares ng mga pakpak ay tumubo mula sa kanyang likuran. Ang mga pakpak ay bahagyang translucent, at ang mga ugat ay makikita sa pamamagitan ng mga ito. Ay iyon na ba ang ikalawang yugto ng Athoran combat form? Nararamdaman ko ang malakas na enerhiya mula sa kanya. Napaka-overwhelming talaga ng energy niya. Matapos mag-transform si Yorick sa ikalawang yugto ng Athoran combat form, marami sa mga kahangahangang tao sa universo ang nagulat. Ang kanyang enerhiya ay kahanga-hanga, at lahat sila ay nakakaramdam lamang ng awa para kay James. Arg! Pagkatapos mag-transform ni Yorick, nagpakawala siya ng malakas na dagandong. Isang malakas na soundwave ang yumanig sa paligid at naging sanhi ng pagkawatak-watak at pagguho ng mga bundok sa lugar. Ang nakapalibot na lupain ay agad na naging mga guho. Ang soundwave lang mula sa kanya ay may kakayahang magwasak. Pagkatapos umungol, sinabi ni Yorick, James, pinilit mo akong pumasok sa ikalawang yugto ng Athoran combat form ko. Kaya kung gumamit ng kidlat sa yugtong ito. Nagtataka ako kung paano ka tatayo laban sa akin sa formang ito. Pagkatapos magsalita, ikinapak niya ang kanyang mga pakpak. Ang mga ugat sa kanyang pakpak ay naglabas ng asol na kidlat na kumalat sa kalangitan. Pagkatapos, bumagsak sila mula sa langit na parang ulan. Ang bawat pagtama ng kidlat ay naglalaman ng hindi masabi na kapangyarihan at may kakayahang agad na patayin si James. Alam na alam ni James ang panganib at alam niyang kailangan niyang iwasang matamaan. Ang kanyang katawan ay hindi nakayanan ang alinman sa mga pag-atake. Nahaharap sa mapang wasak na pag-atake ng kidlat, tumakbo si James sa paligid upang maiwasan sila. Umindayog ang katawan ni James sa pagitan ng mga tama ng kidlat. Mabilis at malapit ang mga pag-atake ni Yorick ngunit hindi niya nagawang tamaan si James. Si James ay nakakuha ng pambihirang mga kasanayan sa paggalaw pagkatapos ng pagsasanay sa Tribulation World sa loob ng 30,000 taon. Sa gayon, maiiwasan niya ang matinding pagsalakay. Ito ay isang nakakondisyon na reflex na nabuo sa kanyang katawan. Ano sa mundo? Anong klaseng supernatural power ito? Iyan ay ilang hindi pangkaraniwang kasanayan. Lumipat si James sa mga puwang sa pagitan ng kidlat, at ang mga nanonood ay nagulat. Sa sandaling iyon, ang kanyang katawan ay kumikislap sa kalangitan na parang isang after image. Maraming mga after image ang lumitaw sa kalangitan.